Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines, narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng linggo ang muling ipinapabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ay sumasapit ngayong araw na ito, August 16, sa ganap na 3:00 po ng hapon. Kami po ay nagpapasalamat na lagi po kayo nakaantabay upang subaybayan po ang atin hong programa. Kung meron po kayong mga karagdagang katanungan na may kinalaman sa usapin ng Biblia, ay malaya pa rin po kayo makapag-forward ng inyong mga katanungan. Dahil yan po ang ating pagsisikapan na maubos na mga tanong buhat sa inyo. Salamat po mga kaibigan at mga kapatid sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-forward ng inyong mga tanong. Kaya naman binibigyan po natin ng kada live natin tuwing Sabado at Linggo ng 3:00 ay ginagawa muna natin na sagutin yung lahat ng tanong. At salamat sa patuloy na mga pumapasok po na katanungan. So purihin ang atin hong Panginoong Diyos. Dahil ang programang Reasons of Faith ay tumatalakay ng usaping may kinalaman po sa ating pananampalataya. Why we believe what we believe. Because faith without evidence is presumption. Ano man pong uri na sinasabi nating paniniwala o pananampalataya, kung walang batayan o ebidensya, buhat sa salita ng ating Panginoon ay matatawag lamang nating palapalagay. So kinakailangan bigyan po natin ng rason o ebidensya ang atin hong paniniwala at pananampalataya. Yan po ang konsepto ng programa. At syempre nagpapasalamat din po ako at kasama ko as always ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento bilang akin hong technical. Kasi hindi ho magiging maayos ang programa kung wala akong technical dito. So, purihin ang Panginoon at nagagamit yung aking anak sa gawaing ito. Okay, so, ngayon po ay nais kong i-promote sa inyong patuloy, lalo na, siyempre, sa mga estudyante ng Reasons of Faith Bible Institute na this coming 4th Sabbath, 7 p.m. Philippine time, ang regular meeting po natin. So, pakipaabot sa iba nating mga estudyante, dyan lalo sa grupo sa group chat ni Brother Nards na ginawa sa Facebook. Pakipaabot, ngayon na po yung atin hong regular meeting, no? 7 p.m. every 4th Sabbath or 4th Saturday of every month. So, alas 7 po ng gabian, on time, Philippine time po yan. So, yung mga kapatid natin na Bible enrollees sa ROF, dyan sa bahagi ng Canada, America, Australia, maging sa Japan at Switzerland, kumbaga, i-adjust nyo na lamang po at kung anong time nyo dyan, basta dito sa Pinas 7 p.m. Yun po yung regular meeting natin dahil iniintay na ho natin na makapasok lahat na ng estudyante. At sabi ko nga, kung hindi ho kayo makapasok nitong sa darating na 4th Sabbath, so i-close na ho namin yung klase. At doon sa ibang humahabol, nandun na ho yung amin hong first episode. Yung ating unang lecture na ginawa, na in-upload ko po last week ng July. So, sa second episode na i-upload ko, itong this coming 4th Sunday, itong second episode natin. Gaya ng aking nabanggit kahapon, no? Yung mga estudyante ng 4th season na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na maka-enroll noong 2nd and 3rd season, magbibigay din po ako ng mga importanteng subject. From 2nd up to 3rd season, mga importanteng subject para masundan po ninyo itong 11 subjects na akin pong nakalaan sa 4th season, whereas ito po kasing 4th season, advanced studies na ho ito. So, isasama ko po dyan yung biblical language, kung paano tayo makabasa at makasulat, kahit basic, napakahalaga po ng basic, no? So, yun po yung mga advanced na itinuturo natin dyan. Well, hindi pa rin naman maiiwan yung atin hong mga estudyante sa 4th season. Kasi nga po, yung ibang importanteng subjects, ilalagay ko ho yan dyan. Ngayon, yung naka-enroll na ho sa akin at nakagraduate no 2nd and 3rd, syempre hindi na ho mag-e-exam yan kapag in-upload ko yung mga dating subjects. So, yung mga exam natin, ilalabas ko naman yan doon sa atin Google Class. Sa mga estudyante ng ROF, once again,
lahat ng information po officially ay manggagaling sa Google Classroom po, hindi po kung kani-kanino, no? Pag nandoon na ho yung information na i-post namin, pwede na ho ninyong i-propagate sa lahat ng mga estudyante natin. Kasi lahat ng lecture natin, lahat ng mga pagtuturo natin, exclusive po yan sa mga nakapag-enroll lamang. Kaya yan po yung ating panawagan sa mga enrollees natin na, kumbaga, aralin muna ninyong mabuti yung mga ituturo ko, and then, i-share nyo po yung inyong nalalaman sa gusto nyong pag-sharean. Pero yung mga video presentation ko po, yung mga handouts, para sa inyo lang po yan. So yun yung pakiusap natin, kasi ang purpose ko nga, kayo muna ang matuto. Then, kayo ang gagamitin ng Panginoon para ibahagi yung inyong natutunan. Kasi ho, kung yung iba na hindi nag-enroll mismo, minsan natitake for granted na lang yan. Pasahan nyo, hindi masyadong iintindihin kasi nga hindi nga nag-enroll So, yun yung aking gustong mangyari, na kayo muna ang matuto, and then saka nyo i-share sa pamamagitan din po ninyo ang inyong matututunan. Kaya nga exclusive yan dito sa ating mga enrollees online. Kaya naman naging exclusive yan kasi online. Dati ho, sa first season, bagamat malayo yun sa Saudi Arabia yun. Sa second season, third season, welcome ko po yung mga hindi enrollees kasi nasa venue ng church. So, hindi naman natin pwedeng pigilan na pumasok yung ibang hindi nag-enroll na mga kapatid. So, open ho yun. Kahit doon sa iba, doon sa venue. Pero ito kasi online. Kaya exclusive natin sa mga enrollees lang. Okay, yun po ang ating panawagan, at ganun din tuloy-tuloy yung atin hong Reasons of Faith, Spirit of Prophecy series, every second Sabbath of the month naman ho yan. So tinatalakay natin yung usaping may kinalaman po sa Spirit of Prophecy, ayon sa Biblia at sa mga writings na Ellen White. Diyan po natin tinatalakay yung mga controversial issues, no? Second Sabbath po yan. At ganoon din, paki-subscribe po ninyo sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ng Reasons of Faith. Magpunta na ho kayo doon, i-click nyo po yung notification bell para may spread po yung atin yung gospel ng ating Panginoon. So yun po yung atin panawagan sa inyo, at gaya ng nabanggit ko, sa pagkakataong ito, itutuloy ko po yung pagsagot sa iba pang mga tanong na nakapila po rito. Sa mga nag-forward ng mga tanong dati, intayin nyo lamang po, pakiintay na lang kasi first come at first serve yung basis po ng Reasons of Faith sa pagsagot. Okay? So bago tayo lubusan dumako doon, tayo po muna ay magtatalaga sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob ninyo na sa araw at oras na ito ay muling maitanghal ang programang ito upang gamiting sisidlang hirang na maitawid sa aming mga kaibigan at mga kapatiran ang inyong salita na nagnanais sila na matutunan sa pamamagitan ng kanila pong pagtatanong. Ang banal na Espiritu ang siyang mga siwa sa amin at magbigay ng karunungan upang maging makabuluhan amin pong gagawing programa, sapagkat kung wala kayo, Panginoon, at ang inyong Santong Espiritu, baliwala ang lahat ng aming sasabihin. Kaya salamat na lamang at ang katiyakan na kami po'y sasamahan at pinatawa din po ninyo ang aming mga karumihan, ang aming mga kasalanan, upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa puso't isipan ng bawat nanonood. Ito po ang aming dalangin. Maraming salamat sa pagtugon. Alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ngayon, gusto ko munang basahin dito yung binabanggit ni Ellen White, no? Bago ko basahin din yung mga comment ng atin hong mga followers, no? Ito ang gusto kong maidiin sa puntong ito bago tayo lubusang magtuloy-tuloy na. Pakilagay, Ali, yung sabi ni Ellen White, "Heaven has been amazed to see the spiritual stupidity that has prevailed." Nakalagay, Ali? Wala pa? Sige. Hintayin kita, ha? Ayan. Okay na? Okay. Heaven has been amazed to see the spiritual stupidity that has prevailed. You need individually to open your proud hearts to the Spirit of God. You need to have your intellectual ability sanctified to
to the service of God. So maliwanag po dyan ang pagkabanggit ng atin ng propetisa na si Ginang White. Ang sangkalangitan daw po o ang langit ay matindi yung pagkamangha dahil sa kanyang nakikita. Hindi yung manghang positibo, kundi yung negatibo. Sa kanyang nakikitang spiritual na kamangmangan na nangyayari at nangingibabaw. Kinakailangan daw natin bawat isa na buksan natin ang ating mga puso sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan natin na mapabanal yung atin pong intellectual ability para sa paglilingkod sa Diyos. Kagaya po kasi yan ng pinag-usapan at naging topic natin kahapon sa pagsagot sa mga tanong. Ito pong mga pangungusap na ito ay mga pangungusap ng pagmamalasakit at pagkalungkot dahil sa halip na yung talino ng Diyos ang atin pong maging katalinuhan at mahasa ang ating isip sa sinasabi lamang ng Panginoon, hinahasa ng mga tao ang kanilang isipan sa kamangmangan ng sanglibutan. Bakit? Kasi ang mas pinapanood at pinapakinggan at pinagbubuhusan ng lakas, yung mga bagay na panglupa, yung mga usaping panglupa, yung mga kontrobersyal na panglupa, at hindi yung usapin na makalangit o makadiyos. Kaya maraming bulag ngayon sa tinatawag na pagkaunawa, intellectually and spiritually. Kaya marami pa ring mga professed children of God kayang itulak-tulak ng mga maling hangin ng aral. Ganyan ho ang nangyayari. So, hanggat ang mga anak ng Diyos ay magkaroon sa kanilang puso ng pagnanais na matutunan ang gusto ng ating Panginoon para sa kanila, tiyak po bubuksan ng Panginoon ang mga mata ng ating mga puso at mahasa ang ating isipan sa mga katotohanan ng Diyos. Sapagkat none but those who have fortified the mind, fortification, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Yun lamang pinatitibay ang isipan, yun yung fortification. Yun lamang, nakakategorization, yun lamang na pinatitibay ang isip ng salita ng katotohanan ng Diyos, sila lamang ang tatayo sa mga huling araw na ito ng labanan. Yan po ay maliwanag na pinapaabot ng langit. So wag po tayo mga manatiling mga mangmang, spiritual stupidity, kagaya ng ating pinag-usapan kahapon. So yan po ay mga pangungusap na kung saan magbibigay sa atin ng idea na ang Diyos, hindi yun napabibiro yan. It's either sa kanya ka o sa kaaway ka. Pero marami ngayon gumigitna. Pag gitna ka, wala ka pa rin sa Diyos. Dahil there is no such thing as neutral in the spiritual battle na involved tayong lahat sa the great controversy na ito between good and evil, between Satan and God. So, yan po ang nais natin gusto munang sabihin sa puntong yan. Kaya nga, babasahin ko pa yung sinabi rito, pakilagay, Ali. Etong sa conflict and courage, God calls for men like Elijah, Nathan, and John the Baptist, men who will bear His message with faithfulness regardless of the consequences. Men who will speak the truth bravely, though it call for the sacrifice of all they have. Kinakailangan ng Diyos yung mga lalaki at babae na inihalimbawa dito yung katulad nila Elias, nila Nathan at John the Baptist na walang takot na sabihin yung katotohanan. Sila may katapangan kahit anuman ang mangyari sa kanila. Sipin mo si Elias, buong Israel na nag-apostatize. Hari doon na si Ahab kinalaban. Si Nathan, si Haring David kinalaban nung si David ay gumawa ng kamalian at kasalanan sa Panginoon. Si John the Baptist, sinabihan si Haring Herodes harap-harapan ng kanyang mga maling ginawa. Hindi po sila takot. Di sila gumagamit ng mga nakakapangkiliting mga salita or yung tinatawag na political correctness na ngayon ay praktisado ng buong mundo para hindi matawag na kasalanan ang kasalanan. Hindi mabigyan ng pangalan yung kasalanang ginagawa sa sanglibutan, pinapagaan. Yan yung nangyayaring mga bagay na nagpiprevail o nangingibabaw sa sanglibutan na ang tawag na Ellen White, spiritual stupidity. Pinapagaan yung kasalanan. Okay? So ano pa? Eto, sa education page 57,
Ito ang dapat nating matutunan. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Ito ang kinakailangan ng ating Panginoon. Kinakailangan sa sanglibutang ito yung mga lalaki at babae na sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay walang takot na tawagin ang kasalanan sa kanyang pangalan. Hindi pinapagaan. Hindi gumagamit ng political correctness, pero sila ay may mga kortesiya. Baka isipin naman ng iba rito, para kang, kumbaga parang sasagasaan mo na lamang na wala kang, yung sinasabi ng ibang, hindi man lang bumubusina, hindi ho. Ang mga alagad ng Diyos, merong kortesiya sa kapwa. Hindi naman yung tipong bastos ang dating. May kortesiya pa rin yan, pero walang takot na sabihin kung anong dapat sabihin. Yan po ang sinasabi po rito, mga taong walang takot na tawagin yung kasalanan sa kanyang pangalan, ano man ang mangyari sa kanila. Eto, last aliyan na babasahin natin dito sa unang bahagi. The Lord desires His servants today to preach the old gospel doctrine, sorrow for sin, repentance, and confession. We want old-fashioned sermons, old-fashioned customs, old-fashioned fathers and mothers in Israel. Ito ang ninanais ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod ngayong kapanahonang ito. Ipangaral yung old gospel doctrine dahil ang gospel o ebanghelyo hindi naman nababago yan. Kahit tumagal yung panahon, hindi mababago yung ebanghelyo ng Panginoon. Ano yon? Yung pagkalungkot sa kasalanan, pagsisisi at paghahayag ng ating kasalanan. Kasi ngayon ginagawang circus ang pananampalataya. Yung tipong, okay, tinanggap mo na si Kristo, pero ganun pa rin ang buhay mo. Hindi pa rin nababago. Nagbago lang sa pangalan. Pero yung buhay dati pa rin. Konting bawas lang ng dating bisyo, tuloy pa rin ang bisyo, bawasan lang ng konti. So wala yung tunay na conversion na pinag-uusapan. At ang conversion ay darating kung ikaw kinikilala mo na yung ginagawa mo'y kasalanan. So dapat malungkot ka sa ginagawa mo dahil kasalanan yan. Pagsisihan mo, meaning talikdan mo na yan. Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi yung babalikan mo pa yung dati mong gawi. At syempre, ihahayag mo ang iyong kasalanan. Yan yung kinakailangang tawag na dito, old-fashioned sermon. Hindi yung ngayong gustong sermon yung kikilitiin ka lang, na iduduyan ka. Yung old-fashioned customs, meaning may pagkatakot sa Diyos. May pagkatakot sa mga magulang. Hindi yung kagaya ng mga sinasabi ngayon na hindi, iba na ang panahon ngayon. So okay lang yung mga bata ay masuwayin sa mga magulang kasi iba na ika ang panahon. Yan ho ang nangyayari. So kaya sinasabi natin, ganito yung pamamaraan ng Reasons of Faith dahil hindi po kami dadala dito biro-biro. Kung ano po yung gustong sabihin ng Panginoon, yan po ang inyong maririnig sa programang ito. Okay? So yun po, diretso tayo rito. Next, magbabasa tayo ng mga komentaryo ng ating mga followers. Unahin ko na si Dr. Maria V. Ornopia. Sabi rito, thank you for the lessons today. Strong words were appropriately used. Thank God for the wisdom. God bless. God bless and praise the Lord, Dr. V. So ito po yung kahapon kasi, yung binabanggit niya. Yung strong words daw ay angkop lang yung pagkagamit, akma. So praise God at naunawaan niyo, Doc, yung atin nung gustong iparating doon sa mga pangungusap na yon. Next, galing kay Brother Leonardo Navarro. Good afternoon and happy Sabbath, Bro Melvin. Kahapon nga po kasi. Napakalinaw po ng pagkapaliwanag niyo tungkol sa oras at araw ng pagbibigay pangalan ni Adan sa mga hayop. Tama po kayo. Ibinasi noong nagtanong ang computation sa sarili niyang pagkaunawa. Mabuhay po kayo, higit akong natututo sa inyo. Praise God kung ganon, Brother Leonardo Navarro. Next, Ali. Galing kay Alejandro Billones Jr. Praise God. Amen po. Thanks, Bro Melvin. Malinaw po ang pagpapaliwanag niyo po. So, purihin ang Panginoon, purihin ang banal na Espiritu kung naging malinaw po sa inyong lahat. Next. Galing kay Glenda De Toyato. Some people refuse to listen as they have their own principles and beliefs.
Respect is the best policy. In a sense, tama po yung sinasabi ni Glenna Di Toyato. Dahil yung ibang mga tao talagang they refuse to listen. Ayaw nilang pakinggan yung mga dapat nilang mapakinggan. Dahil may sarili silang prinsipyo at paniniwala. Kaya yung respeto, ang pinaka-the best policy para sa kanila. Yes. Yung respeto ho naman talaga nandun. Ang pinag-uusapan ho kasi natin, doktrina ho dito. Kung gusto nilang manatili doon sa paniniwala nila, bagamat sabi nga natin, kamangmangan, irerespeto natin yon. Hindi naman yung personal na pagkatao nila yung sinasabi natin Hindi, kailanman hindi ganun yon. Kundi yung kanilang philosophy. Dahil filosofiya ng tao, ayon sa Colosas 2.8, laban po yan sa Biblia. Kaya nga dalawang klase lang po yung espiritu na nagtuturo. It's either horizontal or vertical. Ano yung vertical? Galing sa Diyos, espiritu ng Diyos. Ayon sa unang Korinto 2, mula 12 hanggang 14. At yung pangalawa, espiritu ng sanglibutan. Yan yung horizontal. Dito kasi si Satanas. Siya nangunguna sa sanglibutan. So dalawang espiritu lang yan. Ang sinasabi ni Pablo, hindi namin tinanggap yung espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong buhat sa Diyos. So kung manatili sila sa kamangmangan, dahil ang mas inintindi nila, yung kapanatagan, expediencies, espiritu ng sanglibutan, kahit kamangmangan na, respeto natin yan. Pero yun nga, yun ang policy nila, so mananatili sila sa kamangmangan. Yun po ang sinasabi natin dyan. Galing naman kay Brother Larry Rodriguez. Happy Sabbath bro Melvin, more power to your program. Nais nilang pong suportahan ng reason kung bakit na days lang ang bilang ng Creation Day at binigyang linaw ni Apostol Pablo sa Hebrew 4:9-11. Salamat Brother Larry. Next, Ali, galing kay Erica Estong. Amen. God bless ROF Ministry. Marami pa kaming matututunan ng katotohanan. Praise God. Talaga po naman, lahat ng pwede nating maituro dito, ituturo po natin ayon sa Panginoon. Galing, eto na. Ito'y tanong po ito kahapon na idinugtong natin, baka maiwanan, no? Galing kay Joy Magpulong. Yan po ba ang ibig sabihin ng abomination of desolation? So, ito yung kahapon pinag-uusapan natin. Itutuwid lang natin, no? Yung termino kasing abomination of desolation na binabanggit po yan ng Panginoon sa Matthew 24, talatang 15. At ang sabi ni Kristo, sa mga bumabasa ng aklat ni Daniel, unawain ang bumabasa. So, sa prophecy, sa Book of Daniel, from chapter 2, chapter 7, chapter 8, chapter 9, doon binabanggit, especially sa chapter 9, yung abomination of desolation, na nung si Kristo, about 600 BC pa yon, at nung si Kristo ay naparito sa lupa, yan yung sinabi niya sa mga alagad. Pag binabasa niyo aklat ni Daniel, unawain niyo yung sinasabi niya. Okay? So, lumitaw na sa 400 years nung sinabi ni Kristo yon, from the time of Daniel. So, yung abomination of desolation, technical term yan na ikinakapit doon sa fourth kingdom. Meron siyang dalawang bahagdan, yung fourth kingdom none other than Rome o Roma. Mayroong dalawang bahagdan. Una, political Rome, yung pagan Rome. Pangalawa, yung papal Rome. So, maliwanag sa naging record ng kasaysayan, ang abomination o kasuklam-suklam na paninira ay ginawa ng political or pagan Rome noong winasak niya ang templo sa Jerusalem noong 70 AD. At yun mismo ang sinasabi ni Kristo, kaya siya ay kumbaga nalulungkot habang sinasabi sa mga alagad na habang tinatanaw nila yung templo sa Jerusalem, sabi ni Kristo, dito'y walang isang bato na maiiwan sa ibabaw ng isang bato. Meaning to say, ang Jerusalem mapapatag yan. Walang batong maiiwan sa ibabaw ng isang bato. Mali-level. At yun nga ang naganap nung 70 AD. Yun yung abomination of desolation na kinaangkupan, una, ng pagan Rome or political Rome. Pangalawa, ito yung pagyurak ng papal Rome sa sanctuary. Sanctuaryo, kumakatawan yan sa paglilingkod na tama sa Diyos. Ang ginawa ng papal Rome, inangkin niya lahat yung gampanin ni Kristo sa sanctuary. Sa halip na ituro ang mga tao sa pagkilala sa Kristo na nagmiministeryo sa sanctuaryo sa langit, itinuturo ng papal Rome sa kanyang sarili, sa mga kaparian, doon makukuha ang kapatawaran ng kasalanan. Sa ganung paraan, sila ay yumurak
doon sa tinatawag na sanktuaryo ng Diyos, spiritually speaking. Ito pong pangalawang bahagdan, ang papal Rome. Yan ang technical term sa pagkagamit ng abomination of desolation sa Biblia. Okay po? Next question tayo, Ali. Galing kay, ito ay finorward ni Brother Aldrin Barnedo. Happy Sabbath po. May tanong po, asawa ng kapatid ni Mrs. Kuya. Bina-Bible study namin ni Mrs. Tanong niya po, bakit dito sa earth tinapon si Lucifer? Kung saan ginawa or gagawin ang tao regardless sa time setting. So ang pagkaunawa nung nagpapatanong kay Brother Aldrin, bakit daw dito itinapon ito pong si Lucifer na naging Satanas? Hindi po siya dito tinapon ng Diyos. Marami hong mga nilalang ang Diyos sa iba't ibang bahagi ng universe. Tandaan nito, ito ang setting ha. Itong atin hong solar system, isang bahagi ng galaxy lang ito at tuldok lang ito kapag tiningnan mo yung, kumbaga, yung mga nakuhang larawan ng mga scientist po natin. Itong ating solar system na binubuo ng 8 planeta. Di ba? 8 planeta yan. Dati siyam. Si Pluto yung ikasyam, tinanggal na. Dahil sabi ng mga astronomers, masyado na raw malayo si Pluto. Kaya naging 8 na lang yung planeta natin. Di ba nga? Yung Earth ay pangatlo. Di ba? So, yang 8 planeta natin sa ating solar system, tuldok lang yan. Ang universe na nilikha ng Panginoon, billions and billions of galaxy yan. Hindi abot ng mga teleskopyo na gawa ng mga tao. Ilan lang ang naabot nila. Okay? So, merong mga nilikha ang Diyos sa iba't ibang bahagi ng ating universe o sansinukob. Kaya hindi po totoo na pinili ng Diyos na dito itapon si Lucifer. Ibig lang sabihin nun, sa record ng Bible, inihagis siya, meaning to say, nilabas na siya dun sa langit, cast out na kasi lumaban siya sa ating Panginoon. Lumaban siya kay Miguel Arcangel na kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun si Miguel Arcangel, na leader ng mga anghel, na lumikha ng mga anghel. So, hindi dito siya sa earth. Pinili ni Satan na puntahan itong earth. Tingnan nyo ha, mayroon akong babasahin. Pakilagay, Ali, sa unang Korinto 4:9. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat, next slide, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Mapapansin niyo po rito, ito pong sinasabi ng apostol na si Pablo, itong ating sanglibutan, lumalabas na spectacle, sa ibang salin spectacle or teatro, theater. Ginawa tayong panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Ito'y may kinalaman sa great controversy between God and Satan. Na tayo nga pong mga professed believing Christian na sumasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, involved tayo dito sa malaking tunggali ang nagaganap sa planetang Earth. Dito lang po ang sentro ng great controversy. Etong naka-highlight na sanglibutan, kung inyong mapapansin, yan yung other worlds. Mga nilalang ng Diyos sa ibang bahagi ng sansinukob. Kaya nga inuna ko kaninang pinaliwanag na itong ating solar system na binubuo ng 8 planeta, tuldok lang ito sa universe. So ang Diyos hindi lang nakalimit sa ating solar system ang kanyang pag-create. Nanduno sa iba't ibang bahagi ng universe at yan ang sinasabi rito, yung mga sanglibutan. Ito yung sanglibutan, yung ibang nilalang, hindi naman natin alam kung anong itsura, pero tiyak magaganda yan. Hindi yung totoo yung mga E.T. Walang kinalaman yung mga Hollywood movies, magaganda yung creation ng Diyos. Hindi lang natin nakikita, pero ang Diyos, pag lumikha, lahat mabuti at maganda. Kagaya ng binabanggit sa Genesis chapter 1, lahat mabuti at napakabuti yung pinaka-culmination. So merong mga nilikha ang Diyos na mga hindi nagkasala. At ito po yung sinasabi sa Job, pakilagay Aliyah, Job 38, talatang 7. Pasensya na, medyo malakas ang ulan Kung sumasabay man yung buhos ng ulan, di bali sa ngayon, medyo ganito pa lang ang setup ng studio. Next time po,
Magiging ano na yan, wala nang problema yung ingay sa labas. Ang sabi sa verse 7, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Napansin niyo po yun? Ito yung panahong nilikha ng Diyos ang sanglibutan. Nagsisiawit yung mga bituing pang umaga, yung mga angels. So kinakapit po kasi yung mga stars, itong morning stars. Ang morning stars hindi lang nakatukoy dati kay Lucifer na nung hindi pa nagkasala, no? Mga anghel kinakapit sa kanila bituing pang umaga. Sama-sama silang nagsiawit at pati lahat ng mga anak ng Diyos. Itong mga anak ng Diyos, ito po yung mga nilikha ng Diyos, ibang creation niya sa iba't ibang panig ng ating universe. Na binanggit ko kanina, hindi man natin nakita pero tiyak magaganda yan. Sila yung mga hindi nagkasala. So ngayon, kung pagaganahin natin yung sanctified reasoning natin, yung sanctified, yung pinabanal na isipan natin, kung imagine natin, although walang record ito sa Biblia, naturalmente pinuntahan din ito ni Satanas, pero hindi siya tinanggap doon. Kaya nga tinukso niya si Eva at doon siya pumasok yung kanyang panunukso. Dito lang siya tinanggap sa sanglibutan. At doon nga nagkasala ang una nating mga magulang na ipagkaloob na kay Satanas yung pangangasiwa dito sa sanglibutan. At yan ay aminado ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang turing niya kay Satan ay prince of this world. Siya yung prinsipe ng sanglibutan. Pag sinabing prinsipe, siya yung puno. Bago na ipako si Kristo sa krus, aminado si Kristo na nakuha ni Satanas yung pangangasiwa ng ating planetang Earth. Kaya nga sa panahon ng pagpulong ng mga representative sa langit, sa Job chapter 1, nandoon si Satanas at ang tanong nga sa kanya ng Diyos, saan ka galing? Sabi ni Satanas, ako'y paruot parito. Kasi may access pa siya sa langit during that time. Hindi pa naman nagawa yung mission ni Kristo sa lupa nung mamatay siya at maipako sa krus. So, during that time, may access si Satan as representative ng ating sanglibutan na itinuring ni Kristo na siya nga ang prince. Pero ang sabi ni Kristo, ang prinsipe ng sanglibutang ito'y pinalayas na. At yun din ang sinasabi sa Revelation 12 mula verse 10 na he was cast out. Siya'y inihagis. Meaning wala na siyang access sa langit bilang representative kasi nakuha na muli ni Kristo ang pangangasiwa sa sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yung kamatayan ni Kristo sa krus ay nagsilbing death blow. Yun po yung hatol kay Satan na tapos na ang kanyang pangunguna. Yung tinatawag na execution nung judgment ay sa panahon ng pagdating ni Kristo. Siyempre, baka malito yung iba. O kung nakuha na ni Kristo, bakit masama pa rin ang mundo? Kasi meron pang execution na gagawin. Mangyayari sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, kukunin ng mga banal, papunta sa langit, maghaharing 1,000 taon, and then after 1,000 years, doon na igagawad yung execution na sinasabi sa Revelation 20 verse 9, mula verse 7, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila kasama si Satanas at ng mga masasama na ipinagkaloob yung katapatan sa kanya, sila'y matutupok ng apoy. Yes, dahil apoy ng Diyos ang susunog kay Satanas at lahat ng masasama. Sa makatuwid, hindi po dito inihagis. Ibig sabihin, dito siya tinanggap sa pamamagitan ng pagsuko ni Eva doon sa panunukso ni Satan. Isa ibang sanglibutan eh. Nandun din yung mga anak ng Diyos, pero dito lang siya tinanggap. Yun yung ating, kumbaga, analytics dito sa pinag-uusapan sa pamamagitan po ng katanungang ito. Okay? Next question, Ali. Galing kay Shero de Guzman. Ito nung nakaraan pa to. Anong bansa po ngayon yung Moabita at mga Ammonites, Brother Melvin? So, ito po yan ha. Anong bansa? Pakilagay, Ali, yung susunod ha. Ito. Yan, yung Moab. Moabita kasi tinatanong. Anyway, bago ko basahin ha, ito ay nanggaling kasi yung tanong dahil nung si Lot ay sinipingan after na masunog yung Sodoma at Gomora, sinipingan nung dalawang anak niya na babae sa isipan na magkaroon uli ng lahi si Lot
So, nilasing nila yung tatay nila, hindi alam ng tatay, nung gabi yung sinipingan siya ng panganay na babae, at ang naging bunga nun ay ang Moabita. Sumunod, nilasing din siya nung bunsong babae, hindi alam ni Lot, at ang naging bunga, mga Ammonites. Kaya nga Moabites and Ammonites sa Bible. Nasa Genesis chapter 19 verse 37, binasa natin nung nakaraang presentation natin yan. So, ang tanong nga ni Sister Shero, ano na nga sa panahon ngayon ng Moabita? Eto, babasahin na natin, Ali. Moab is the name of an ancient kingdom that is today located in the modern state of Jordan. The land is mountainous and lies alongside much of the eastern shore of the Dead Sea. The existence of the kingdom of Moab is attested to by numerous archaeological findings. Most notably, the Mishnah Stele, which describes the Moabite victory over an unnamed son of King Omri of Israel. The Moabite capital was Dibon. According to the Hebrew Bible, Moab was often in conflict with its Israelite neighbors to the west. Yeah. So, ito po, nasagot dyan kung saan na nakalocate. Ito pong Moab dati. Nasa modernong state na ng Jordan, Arab country pa rin. So, pakilagay, Ali, yung mapa. Yan. Ito po yung theoretical map of the region around 830 BC, before Christian era. Moab is shown in purple on this map between the Arnon and Sered rivers. So, mapapansin yung mga may kulay dyan. So, yan yung kulay purple, yan yung dati yung Kingdom of Moab. Napansin po natin yan. Halos magkakadikit-dikit lang yan dyan sa lugar ng Israel. So yan yon, yan yung situation noon. Kasi nagbabago naman yung mga mapa depende sa takbo ng panahon. Ngayon, eto, pakilagay next, Ali. Ito yung Moab Mountain Range viewed from Jordan Valley. Ito yung mga kabundukan ng Moab. Kasi yun nga, ito na yung kumbaga sa present time natin ngayon. Yung nabanggit kaninang Mishnah Stele, pakilagay, Ali, the Mishnah Stele, also known as the Moabite stone, is a stele, inscribed stone, set up around 840 before Christian era by King Meshia of Moab, a kingdom located in modern Jordan. Mishnah tells how Chemosh, the god of Moab, had been angry with his people and had allowed them to be subjugated to Israel, but at length Chemosh returned and assisted Meshia to throw off the yoke of Israel and restore the lands of Moab. Meshia describes his many building projects. So, mas kilala sa tawag na Moabite stone Kaya yun yung mga nahukay ng mga archaeologists na nagpapatunay dito sa mga nababasa ninyo ngayon na pinagmulan doon sa lugar ng Moab. Pakilagay, Ali, yung Meshia Stele or Moabite stone. Yan yon. In its current location, the brown fragments are pieces of the original stele, whereas the smoother black material is Genius reconstruction from the 1870s. So napansin nyo dyan, yan po yung kaya na nakikita nung nahukay ng mga archaeologists itong mga fragments na ito, na ito po yung patuloy na nagbibigay ng katiyakan na yung mga nababasa natin sa Biblia, yan ay totoo dahil sinadya ng Diyos na may ipakita yung mga ebidensya doon para sampal doon sa mga scholar. Scholar sila ng Christian pero dinidiscredit yung sinasabi ng Biblia So, ganun kahalaga yung magandang pag-aaral, no? Ngayon, ang malungkot dito, yun na nga, galing din pala, magkakamag-anak din yung naglalaban-laban, Moabite, Ammonites, then Israel. Kasi nga, di ba si Lot, pamangkin ni Abraham. Kay Abraham galing si Isaac. Ganun din Isaac, si Jacob, na pinanggalingan ng 12 tribes of Israel. So, magkakamag-anak ito, pero dahil sa mga maling hakbang na ginawa, lalo na ng mga anak ni Lot, nagbunga na yung magkakamag-anak, nagyera. So, yan yung gerang walang katapusan sa pinag-uusapan nating mga bagay-bagay na yan. Even until now, yan ho ang labanan na naganap dahil sa mga pangyayaring ginawa ng taong hindi maganda o mga kasalanan sa harap ng Diyos. Okay? So ngayon, ito, sa mga nag-aaral po, lalo nga sa ating mga Bible students, napakahalaga kasi kung gusto nating lalong mag-improve, kung ang mga pag-uusapan ay mga mapa ng Biblia, importante din po na mag-avail kayo katulad nito.
Dictionary of the Bible. Napaka-importante ito, lalo na kung nag-aaral ka ng geography. Ayan siya. Ayan. Napaka-importante yung mga ganito sa pag-aaral. Dapat yung mga students nag-i-invest din para pagdating ng panahon na gamitin ka ng Panginoon, may turo mo ng mas maayos. Kaya itong inyong mga nakikita, yan napakahalaga na meron kayong mga makikitang dictionary ng Bible, yung even manners and customs, maging yung kanilang mga lahat ng dinidescribe sa Biblia. Makikita nyo yan doon sa mga alam nyo, may mga aklat na kinakailang ingatan din nating bilhin, tangkilikin. So, lalo na sa mga estudyante ng ROF, pwede ho kayo magtanong kung ano yung aklat na dapat nyo lang bilhin, no? Kasi sinasala nating mabuti yan, no? Hindi lahat ng aklat dyan kasi nga, kagaya ng pinapaliwanag natin sa pagsagot sa bawat tanong, kapag issue ng Biblia, merong mga methodology yan na dapat makita natin at maiwasan natin yung maling methodology. Hindi ho ibig sabihin, pag may scholar kayong nabasa, totoo na yan. No. Ang scholar hati yan. Depende sa methodology. Sa Seventh-day Adventist, ang methodology na kinikilala natin, historical grammatical approach lamang. Kasi may mga Seventh-day Adventist scholar ang ginagamit, historical critical method of interpretation. Yung iba nahiya, ginawa nila minodify. Ngayon, sabi ng church natin, even the modified use of historical critical is not or unacceptable to the Seventh-day Adventist. Kahit pala yung modified, kasi yung iba nahiya. Ayaw na namin gamitin historical critical. Ginawa nila minodify. Kaya ang sabi ng church, ang tayo ng church, kahit modification, hindi katanggap-tanggap yan. So, yun yung tinuturo natin sa Bible class. Kasi hindi ibig sabihin, nakapagbasa, nakapag-interpret ka. Importante din yung background ng pinag-aaralan nating issue. At napakahalaga doon yung methodology. Yun ang yung sinabi natin kahapon, kung kiniklaim natin that we are God-centered, yung ating theology is God-centered, therefore, ang kasunod niyan, God-centered din ang ating methodology. Okay? Yun po yun. Hindi ka gagamit ng tinatawag na demonstrative evidence o yung mathematical truths. Dahil ang usapin po sa Biblia, it's all about moral issue. It's not demonstrative. It's not mathematical. Yun po yun. Okay? Sunod tayong tanong, Ali. Ito medyo matagal-tagal na ito. Galing kay Dayan de los Santos. Paano po ang pagbabago ng countryside into urbanized areas? As the time goes by, binabago na rin ng kaaway ang konsepto ng mga countryside. Malls are there, hotels, bringing the urban to the countryside, making no difference from the cities. Ito, topic pa na, matagal na ito. Buti nakapaghintay itong ating kapatid. Matagal na niyang tanong, no? Ito about country living na atin pong tinalakay. Paano nga naman ito? Habang lumalao ng panahon, yung kaaway, dinadala din yung syudad sa countryside. Paano nga naman yon? Kaya nga napakahalaga yung tinatawag na, siyempre, unang-una, pananalangin sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang magbubukas sa iyo ng way. Kung ikaw ay nakapag-decide na, kasi nga ito pinananalangin mabuti, pinag-iisipang mabuti, kagaya nga nung na-share ni Brother Totoy Hernandez de Jesus, pinanalangin niyang mabuti yon. Kaya nga sila nalipat na doon sa Pulilio Island na kanyang pamilya, na naging maganda naman ang resulta, lalo na sa panahong ito ng pandemic crisis natin. So, kaya nga, yung leading, yung pangunguna ng Panginoon, yan ang ating hingin. Kasi minsan, ang mga tao, binubuhos na lahat yung isip, panahon, pero kapag hindi mo inuna ang Panginoon, magiging mababaliwala. Ibig sabihin, yung gusto mong country living, dinala na yung syudad doon. Naalala ko tuloy sa parte doon ng AUP, yung Adventist University of the Philippines. Dati pag pumupunta kami doon, hindi naman ako nag-aaral doon. Pumupunta lang kami. Yung daan doon ay talagang matindi, ang hirap. Kumbaga libre ang pulbos ng gobyerno kapag doon ka dadaan, meaning sobrang alikabok. Talagang masukal. Rough road. Pero ngayon tingnan mo, syudad na rin. So, parang yan ang gustong sabihin ni Sister Diana de los Santos, no? So ngayon, yun nga, panalangin natin na yung lugar na pipiliin mo ay talagang una, binigyan ka ng lead ng Panginoon at ito ay nakikita mo, pinag-aralan mong mabuti na hindi madadala yung syudad dyan.
So, something like that. So, ang Panginoon pa rin yung ating guide po rito. Tama ka doon sa observation mo. So, siguro kung manalangin kang mabuti, o hindi siguro, tiyak pag nanalangin kang mabuti, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung daan kung saan. Dapat, yun nga, kinukonsider mo na may kakayanan ba na dyan ka sa pinili mong lugar. Kakayanan, meaning, kunyari may pamilya ka, may anak kang nag-aaral, eskwelahan, yung trabaho mo. Kumbaga, practical ba na magkaroon ka ng uwian sa ganyang distansya? So, lahat yan kinoconsider. So, kaya nga sabi ni Ellen White, hindi yan minamadali. Ayaw din ng Panginoon yung nagmamadali tayo. Binigay ngang parable doon yung isang lalaki sa Biblia na parable na nagtayo ng bahay, hindi naman natapos. So, dapat pag may sinimulan tayo, matatapos. Dahil bakit? Inuna natin yung will o kalooban ng Panginoon. Kaya, sa Panginoon lagi yan. Okay? Wala tayong eksaktong lugar na dapat dito ka, hindi ganon. Hayaan natin ang Panginoon mag-lead sa iyo. Ang importante, alam mo yung principle, bakit ka magka-country living. At pinaliwanag na natin sa iba ho, na maaari ngayon lang narinig ito, nandyan po sa ating Reasons of Faith Facebook page. May title naman yung mga video doon. Country Living. Doon yung buong detalye ng sinasabi ko ngayon. Okay? So yun po yung ating sagot. Next tally, galing kay Jimmy Tuazon. Sabi niya rito, ask ko lang po, tama ba sabi ng friend ko na ang sulat ni Ellen G. White ay source of continuing truth? Maraming salamat po sa inyong magandang tanong. Sa kompletong detalye, again, pwede nyong tingnan, Jimmy Tuazon, yung mga video ng Spirit of Prophecy, especially episode 1, episode 2 hanggang 4. Every second Sabbath, tinatalakay ko itong bagay na ito at nasagot ko po ito doon sa 3rd episode. Itong usaping ito regarding kay Ellen White bilang source of continuing truth. Ganito yan ha, pahapyawan ko dahil yung detalye nandoon naman, present ko na. Si Ellen White, ang posisyon dito ng ating church, ginamit siya ng ating Panginoon bilang propetisa sa mga huling araw na ito. Yung degree of inspiration kay Ellen White, pareho sa degree of inspiration sa mga ginamit ng Diyos gaya ng mga manunulat sa Biblia. Degree of inspiration. Pero ang position ng church, si Ellen White, hindi kapantay ng Biblia. At yan din mismo ang sinasabi ni Ellen White. Yung mga writings niya is lesser light kumpara doon sa greater light, which is the Bible. Yan. Ito yung greater light ayon kay Ellen White. So, ang purpose ng writings ni Ellen White, bilang lesser light, tinuturo niya ang mga kapatid na Adventist, dahil sa Ellen White, prophetess ng Seventh-day Adventist. Hindi prophetess sa Ellen White sa buong mundo, no, ng Seventh-day Adventist lamang. Okay? Tinuturo ng writings ni Ellen White yung mga tao sa Biblia. Yun yung purpose ng kanyang writings. Yun yung purpose ng patotoo. At bukod doon, nagbibigay siya ng guidance sa church, ng comfort. Dahil yung guidance na yon at comfort, galing sa Panginoon yon. Dahil mula noong naglagay ang Diyos ng mga propeta, yun ang purpose niya. Guidance, comfort, to encourage the people of God. Gaya ng madalas kong halimbawa sa 2 Chronicles 20:20 na nilusob doon yung Huda, nandun yung propeta, kinomfort yung bayan na ang labang ito ay hindi natin laban to ng Panginoon. So, ang nangyari doon, nung nagtiwala ang hari at buong Huda, nanalangin sa Diyos, paglabas nila, nakita na lang nila yung mga kaaway, mga patay na. Bakit? Diyos ang nakipaglaban. So yun yung mga comfort, assurance. Basta magtiwala tayo sa propeta ng Panginoon. At yun naman ang sinabi sa 2 Chronicles 20:20 na magsisampalataya kayo sa Diyos at kayo matatatag, magsisampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo giginhawa. So sa Ellen White, siya ay kinikilalang propetisa ng Adventist Church. Episode 1. Panoorin nyo po yun. Nandyan lang sa Facebook page ng Reasons of Faith at maging sa Facebook page ng Pasig Seventh-day Adventist Church. So meron na kayong pwedeng puntahan para mas kompleto po yung paliwanag kasi nai-present ko na po ito. So, kailangan po ay may paliwanag mabuti. Anong ibig sabihin ng source of continuing truth? Kasi pag sinabing source of truth, Bible po yon. At yun din ang sinasabi ni Ellen White, tinuturo niya ang mga tao sa Bible. Lalo yung mga Seventh-day Adventist na tamad mag-aral ng Bible, tinuturo niya sa Bible. Mas, kumbaga,
mas sinisimplified niya yung truth na nasa Bible. Walang bagong truth si Ellen White. Okay? Yung mga sinasabi ron regarding Sunday law, regarding pantheism, kasi may mga ginagawa ang kaaway na si Satanas sa Iglesia ng Panginoon, ang Remnant Church, the Visible Seventh-day Adventist Church. So yung mga writings ni Ellen White na yon ay nagbibigay ng guidance sa church kung ano ang dapat lakaran, tahakin ng Seventh-day Adventist Church. So in that sense, yung mga writings ni Ellen White, mapagkakatiwalaan natin sa mga special na unfolding of these last day events. Katulad ng pagpapahayag niya na magkakaisa ang lahat ng mga leader ng sanglibutan, lahat ng relihiyon, para ipatupad ang mark of the beast. So, yun yung mga punto na pinag-uusapan doon. So, tinutuwid lang natin kung ano yung pagkakilala ng church sa writings ni Ellen White. Again, simulan nyo po episode 1, episode 2 hanggang 4. Kompleto na po yung paliwanag ko doon. Kompleto yung writing materials doon na mapapakinabangan nyo. Kasi marami ho na nagmi-misinterpret, ginagawang malisyoso yung sulat ni Ellen White, na sa dapat, nagtanong muna sila sa Seventh-day Adventist, silang nagpapaliwanag ng doktrina ng Adventist para palabasing si Ellen White nangingibabaw sa Biblia. Which is hindi ganun yung paniniwala ng Adventist. Kaya doon sa huling 2 episode, the Adventist understanding of the role ni Ellen White. Adventist understanding on the role of Ellen White. So ang Adventist ang nakakaalam at dapat nagpapaliwanag noon. Kaya salamat naman at naitanong mo yan dito sa ating programa, kapatid, no? So again, yung kumpletong detalye doon sa nabanggit kong mga episode dito sa ating Facebook page, maging sa Pasig Seventh-day Adventist Facebook page. Bakit ko nabanggit yung Pasig? Kasi sa Pasig ang programa na ginagawa ng Spirit of Prophecy series sa pangunguna po ng Reasons of Faith Media Ministry na nagtuturo ng mga detalye tungkol sa bagay na yon. Okay po? Yan ang ating sagot. Next question, Ali, galing kay Brother Sandugo Gimo. Good evening po, Bro Melvin. Magtanong lang po ako sa Revelation 3:15-16. Pakipaliwanag naman po nito kung ano po ang tamang pakahulugan nito. Dahil sabi po nila, sensya muna, tuminom lang ako ng tubig. Sabi po nila, ay dapat mainit ka lang. Dahil pag malamig at malahininga, ay hindi po tatanggapin. Pero sabi po sa talata, ay lukewarm lang ang hindi tatanggapin. Salamat po sa sagot. God bless po. Maraming salamat, Brother Sandugo Gimo, sa iyong tanong. No? Basahin muna natin yung nilalaman ng talata. Apokalipsis 3:15, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya't sapagkat ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Yan. Ang sabi ho, tama yung tanong dapat mainit ka lang. Sabi doon sa tanong, dapat mainit ka lang daw, dahil pag malamig, hindi tatanggapin. So ano ibig sabihin nun? Kasi ang alam ng kapatid na nagtanong, lukewarm lang yung hindi tatanggapin. Ito yan, ganito yan. Ang choice na binigay ng Panginoon, kasi ito po ay ang usapin na patungkol sa ikapitong iglesia. Yung kalagayan yung kalagayan ng iglesia, ang Laodicea, hindi malamig, hindi rin mainit. Okay? Ang usapin ay sa pananampalataya. Sila'y lukewarm. Bakit lukewarm? Kasi iniisip nila, sila'y mayaman sa pananampalataya, sila'y nakikita nila yung truth ng Diyos, pagkiklaim lang nila yon. Pero maliwanag na sinasabi ng Diyos sa mga taong ito, kumbaga kayo'y mga bulag, kayo'y dukha, kayo'y hubad. Akala nila may damit sila ng katuwiran para sila'y tanggapin ng Diyos. Yun yung presumption o pag-aangkin ng mga nasa kalagayang Laodicea o malahininga. Kaya ang choice na binigay ng Panginoon, maging mainit ka o malamig. Binigay niya yung dalawang choices na yon.
Bakit pag mainit? Siyempre, pag mainit ka sa pananampalataya. Brother Melvin, pag malamig ba, ligtas? Of course not, hindi ka talaga ligtas. Pero ganito ang ibig sabihin ng Panginoon. Gusto niya, it's either malamig ka o mainit. Kasi pag ikaw ay malahininga, literally, isusuba ka ng Panginoon. Hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Yun ang panganib, malahininga. Yun yung mata nag-iisip na, okay ako sa Diyos, okay ako sa pananampalataya. Yun yung mga mayayabang. Dinaretso ko na ho. Yun yung mga hambog sa pananampalataya na sila lang ang nakakaalam. Pag merong kapatid na nag-post ng konti lang, babanatan niya kaagad kasi siya lang marunong eh. Yun yung mga lukewarm. Nagyayabang sa kanilang alam, nakakala mo napakarunong. Sila yung sinasabihan dito. Yun yung mga malahininga. Ngayon, eto nga. Bakit pag malamig? Bakit pa binigay na choice? Eto yan kapatid, no? Pag malamig ka ho kasi sa pananampalataya, naririnig mo pa ang bulong ng banal na Espiritu. Whereas pag lukewarm ka, wala kang naririnig. Ang sinasabi mo, mayaman ako sa faith. Ako'y nakakakita ng truth. Ako'y may damit ni Kristo. Pero ang totoo, wala. Wala ka sa lahat ng bagay na yon. Whereas pag ikay malamig, maririnig mo pa ang panawagan ng banal na Espiritu. At kapag narinig mo, siyempre ito yung mga taong nasa kalagayang nanlalamig sa pananampalataya. Ang mga taong nanlalamig sa pananampalataya, nakakarinig pa yan ng conviction ng Holy Spirit. Yun ang point ng Panginoon. Dahil kapag naririnig mo pa ang conviction ng Holy Spirit, nandoon yung chance na ikay maging mainit. Yun po yung loss of thinking o logic sa pinag-uusapan. Pag malamig ka, maririnig mo pa ang panawagan ng banal na Espiritu, ang gawain ng banal na Espiritu, John chapter 8, to convict, John chapter 16 verse 8, to convict. Iko-convict tayo sa ating mga kasalanan, and then i-guide niya tayo, sabi sa John 16:13. So pag malamig ka, maririnig mo ang bulong pangungusap ng banal na Espiritu, at kapag dininig mong patuloy, mapupunta ka sa kalagayang mainit. Pero kung ikay malahininga, wala ka ng pag-asa. Yun ang sinasabi po rito. Ngayon, ito ay spiritual application. Itong sulat ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang alagad na si Juan na ipinadala sa 7 iglesia. Literal ho kasi yung mga kaganapan doon sa geography or location ng mga pinag-uusapang iglesia. Ang lugar po kasi sa Laodicea, ang problema po doon sa setting nito, noong 1st century AD. Ang problema nito sa lugar na ito, tubig. Bakit tubig, Brother Melvin? Kasi ang lugar ng Laodicea, wala silang sariling water source. Kumukuha sila ng tubig doon sa Hierapolis. Siguro, ang distance sa kanila ay nasa 9 kilometers. 9 na kilometro, diyan, layo. So, ang siyudad ng Laodicea, mayaman ho talaga yan. Literally, mayaman yung lugar na yan nung kapanahunang yan. So, nagpagawa sila ng aqueduct. Yung aqueduct na yon, tubo yon. Tubo. Mula doon sa Hierapolis, yung tubo na yon, sa loob ng, 9 na kilometro, hanggang sa kanila, tuloy-tuloy yung tubo. Tubig yung pinagkunan sa Hierapolis, 9 kilometers. Ngayon, ito. Ang lugar ng Hierapolis, hot spring yan mainit. Yung tubig, mainit. So imaginein mo, mula doon sa lugar ng Hierapolis, dadalo yung tubig sa tubo, aqueduct, yung malaking tubo, 9 kilometers. Pagdating sa lugar ng Laodicea, hindi na siya mainit, hindi rin siya malamig. Malahininga. Kaya problema ng mga taga-Laodicea, bakit? Ikaw ba naman kapatid, kaibigan, payag ka, araw-araw iinom ka ng malahiningang tubig o maligamgam. Siyempre, ang maligamgam, para lang yan sa mga may sakit o yung tipong, hindi naman sa mga may sakit, yung pinapractice nila sa health reason para ma-improve yung kalusugan. In that sense, generally, ganyan mag-isip ang pangkalahatan, parang sa may sakit. Halimbawa, malamig ang panahon, natural ang gusto mong inumin yung mainit na tubig. Siyempre, may gatas. Pag malamig ang panahon, hindi kayo iinom ng malamig na tubig. Siyempre, mainit, depende kasi sa panahon. Ngayon, pag mainit naman yung panahon, usually, hindi ko sinasabing yan ang tama, pero usually, pag mainit ang panahon, ang gusto ng mga tao, malamig na tubig.
Ayon siyempre ng malahininga. Isipin mo, mainit ang panahon, tapos inom ka malahininga o lukewarm na tubig. Oh. Kaya itong pinag-uusapan dito, may sense to literally and spiritually. Dahil si Kristo, kung ikaw nga, parang sinasabi niya sa mga taga-Laodicean Christians, kung kayo nga, hindi nyo gugustuhin na uminom ng malahiningang tubig o maligamgam, araw-araw, kaya nyo yun. Ako pa kaya, spiritually speaking, tatanggapin ko kayo, malahininga kayo. Yun yung point, yun ang sense. So literal ang situation sa Laodicea, ang problema, tubig. At nabanggit ko nga kanina, yung tubig po kasing malahininga, ginagamit din po yan sa first aid. Halimbawa, yung taong nalason, no? Ang ginagawa ng iba, yung maligamgam na tubig, lalagyan ng asukal. At ipapainom doon sa biktima para sumuka. Yun yung purpose ng malahininga. Si Kristo, isusuka kita, sabi ni Kristo, pag malahininga ka. Yun. So may problemang literal ang mga mamamayan sa Laodicea nung pinag-uusapan ito, nung pinadala yung sulat. So, si Kristo po at ang Diyos, hindi nagsasalita yan ng nonsense. Yung tipong walang direction, basta isulat mo lang yan, bahala na. Hindi ganon. Ganon kaganda ang Biblia kapag ginamit mo yung hermeneutics, yung good hermeneutics, yung methodology ng interpretation na God-centered. Hindi lang binasa mo ngayon, kundi tutuklasin mo ano ba ang talagang nangyari noon. So, kaya kinukonsider ng geography, culture, yung mga leksiko ng Bible, importante ho yun sa pag-aaral. At yan po yung pinagsusumikapan natin na maipasa doon sa iba nating mga kapatid. Kaya nag-put up ang Reasons of Faith Media Ministry ng Bible class. At yan po, libre kong tinuturo. Walang bayad yan kahit sabihin natin sa Pilipino, kahit 5, walang bayad yan. Libreng tinuturo ko yan. Kasi sa Panginoon yan ba't ka magpapabayad? Ganun yan. So, yung mga naririnig nyo, bunga yan siyempre, ng biyaya ng Panginoon na tinuro sa inyong lingkod kung paano yung mga paraang methodology na sinasabi na dapat mong tahakin sa paraan ng pag-aaral mo ng Biblia. Na yan naman ay ibinabahagi ko sa iba nating mga kapatid ng libre. Yun po yun. So, yun yung sagot natin doon. So, logical lang na kapag malamig ka, subukan yung... Huwag namang subukan. Huwag ko kayo mag-backslide. Naku po. Naranasan ko kasi yan 8 years na ako'y nanlamig. 8 years. Literal, ako mismo. Nagsasalita ako personally. 8 years akong nanlamig sa pananampalataya. Alam ko na mali yung ginagawa ko sa loob ng 8 years. At naririnig ko ang panawagan ng Diyos na bumalik. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, wala akong magagawa. So, hinayaan ko ang leading ng Panginoon para ibalik niya ako para mapunta sa mainit na kalagayan. So, nakita niyo yung sense ng pinag-uusapan? Kaya yan ang binigay ng Diyos, maging malamig ka o maging mainit ka. Kasi pag malamig ka, naririnig mo pa, kagaya ko, narinig ko nung panahong ako'y malamig. At ngayon, nalipat ako sa mainit. Kaya nga sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So, yun po ang sentido nun, Brother Gimo, sa pinag-uusapan dito. Okay? So, ang malahininga, ang napakadelikado. Kaya, yung mga kapatid, huwag tayong mag-akto na tipong napakarunong natin, huwag tayong mag-akto na tipong alam natin ang lahat. Hindi ho. Kailangan magpasakop tayo sa Panginoon. Lahat ng ating iniisip at ginagawa, anuman yan, ilapit lagi natin sa Panginoon para i-guide niya tayo na gawin lagi ang tama. Naturalmente, hindi tayo perfect. Common knowledge na yon. Pero ang punto dito, araw-araw, magtalaga ka sa Panginoon na siya ang mangunguna sa iyo. Huwag mong angkinin na marunong ka, huwag mong angkinin na ikaw lang ang nakakaalam ng lahat, hindi ganon. Italaga mo lagi sa Panginoon para ang kamay ng Panginoon magdedirect sa iyo sa dapat mong lakaran, sa mga dapat mong desisyon. Kung magkaganon, magiging mabango ka sa kapatiran. Hindi yung parang politiko ka lang na nagpapabango sa kapatiran, pero ang totoo, sa loob, para kang lobong maninila. Huwag ganon. Okay? Yun. Huwag tayo magsamantala sa ating kapwa. Yun ang sinasabi natin. Okay, next question tayo, Ali. Galing kay pinsan. Sharon Cordial. Ito po ay mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Good afternoon, pinsan. May tanong ako pero wag muna andali ha. Ito pala to. Sige.
Ang tanong niya kasi dito, hindi ko nakita yun Pasensya na, hindi ko nakita yun. Ito ay patungkol sa sa mga fraternity. Okay? Hindi ko agad nakita. Patungkol ito sa mga fraternity, no? Okay lang yan. Sasagutin naman natin, Sister Sharon, no? Sasagutin naman natin ayon sa Biblia. Maayos naman yung tanong niya kasi. Nag-i-inquire lang siya. Hindi para sa anuman. Basta nag-i-inquire lang siya. Sa usapin ng fraternity, kung pwede ba yung mga halimbawa, Adventist, officer pa rin sa church, sa kabila na officer din sila ng fraternity. Pwede ba yon? Pasensya na sa nagtanong. Na hindi ko napansin na yun pala yung punto. Anyway, ito. Babasahin ko ang 2 Corinthians 6:14. Pakilagay, Ali, 2 Corinthians. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama, mayroon ang katuwiran at kalikuan. O anong pakikisama, mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. 15. At anong pakikipagkasundo, mayroon si Kristo kay Belial. O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. Dali lang po, kinakapos yung boses ko Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, verse 17, Ali, verse 17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Yan. Binasa po natin ng dire-diretso yung 2 Corinthians chapter 6 mula verse 14. Hindi lang ito kasi patungkol sa pag-aasawa sa hindi kapananampalataya, kundi prinsipyo ito na dapat maintindihan ng mga nagsasabing lingkod ng ating Panginoon. Kasi ang issue nga doon sa tanong, yung member ba ng fraternity na active sila sa fraternity, dapat din officer ng ating iglesia? Maliwanag po ang prinsipyong sinasabi sa Bible. Hindi ho dapat tayo nakikipamatok o yung yoke sa mga hindi sumasampalataya. Ang fraternity po o brotherhood, itong brotherhood ng sanglibutan, brotherhood po yan na wala sa katuwiran. Generally speaking, ako'y nagsasalita sa pangkalahatan, no? Kung may mga binuumang fraternity for a good cause, depende yon, di ko naman alam yon. Pero ang sinasabi ko, sa pangkalahatan ng fraternity, wala akong believe sa mga yan. Kasi maraming member ng fraternity, matapang lang kapag kasama nila yung buong grupo nila. Pero pag nag-iisa sila, sila yung pinakaduwag na tao na nakita ko sa buong mundo. Pasensya na ho pero ganun ho talaga yon. Kasi yung uri ng mga fraternity na ito, kung Biblia ang pag-uusapan, ito ang comparison, maliwanag yung distinction. Anong pakikisama mayroon ng katuwiran sa kalikuan. Sa mga naglilingkod sa Diyos, ito yung presumption of regularity, katuwiran ang pinag-uusapan at ginagawa dyan. Pero yung fraternity sa secular, fraternity sa sanglibutan, kalikuan yan. Paano hindi masabing kalikuan? Daming namamatay. Isipin mo, fraternity, sasaktan mo yung ituturing mong kapatid, sasaktan mo para matanggap mo siyang kapatid. Hahambalusin mo ng mga tabla hanggang sa mamatay yung tao. O katuwiran bang matatawag yan? Tama bang brotherhood ang pinag-uusapan dyan? So kaya nga ito ang comparison, ginamit natin itong talata bilang prinsipyo. Anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman? Kadiliman ho yan Yang sasaktan mo yung tao para maanib sa fraternity mo. O anong mayroong kasunduan si Kristo kay Belial? O si Kristo at si Satanas. Iba-ibang mga term na ginagamit sa kasamaan. So anong bahagi mayroon ang believers sa non-believers? And then anong pakikiisa mayroon ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Kaya nga ang sabi ng Panginoon,
magsihiwalay kayo sa kanila. Meaning yung gawa ng sanglibutan, hiwalayan mo. Kung ikay naglilingkod sa templo ng Diyos, diyan ka lang ang concentration mo pagdating sa pangangasiwa ng kapatiran. Pero kung ikaw rin nangangasiwa ng kapatiran, ng fraternity sa labas, mamili ka lang doon. Sa labas ka ba o sa loob? Kaya meaning, yung sagot ko dito, ayon sa prinsipyo ng Biblia, kung nangangasiwa ka ng fraternity sa labas, wala kang karapatang maging leader ng iglesia ng ating Panginoon. Wala. As in, wala. Dahil dito, sa pinag-uusapang ito. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. O sa kasabihan ng mga tao, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Isa lang ang pipiliin mo dyan. Kaya nga dun sa tanong, kung pwede bang maglingkod sa loob ng church, bilang officer at naglilingkod ka rin at the same time sa fraternity sa labas, hindi dapat. Mamili ka lang doon. Ganun yon. Ngayon, nabasa natin ang Bible. Babasahin ko ang writings na Ellen White. Pakilagay Ali, Selected Messages, Book 2, page 121. The Lord's injunction, be ye not unequally yoked together with unbelievers, refers not only to the marriage of Christians with the ungodly, but to all alliances in which the parties are brought into intimate association and in which there is need of harmony in spirit and action. The Lord gave special direction to Israel to keep themselves distinct from idolaters. O di, yun din ang sinasabi ni Ellen White. Yung kinote natin doon sa talatang yon, hindi lamang ito patungkol doon sa pag-aasawa mo sa hindi ka pananampalataya, kundi sa lahat ng alliances. Yung yung pagsama doon sa alyansa sa labas, nagdadala sa malapit na samahan, intimate association. Yung fraternity sa labas, nagdadala yan sa intimate association. Kaya lahat ng alliances na walang kinalaman sa galaw ng Panginoon, na magkaroon ng harmony in spirit and action, humiwalay tayo doon. Maliwanag na sinasabi yan. Kasi kung leader ka ng fraternity sa labas, natural yung harmonious relationship sa labas, yung spirit sa labas, dala-dala mo rin yan. Tapos naglilingkod ka sa loob, iba ang harmony rito, iba ang spirit dito. Spirit yan ang kaliwanagan ng Panginoon. Kaya nga, yan din yung binigay na direksyon ng Panginoon sa bayang Israel na humiwalay sila sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ganun po yun. Yun po yung sagot natin doon sa magandang tanong. Next, Ali, pakilagay sa screen. There are those who question whether it is right for Christians to belong to the Freemasons and other secret societies. Let all such consider the scriptures just quoted. If we are Christians at all, we must be Christians everywhere and must consider and heed the counsel given to make us Christians according to the standard of God's Word. Meron kasi kahit Ali pakitanggal. Meron kasi noon sa kapanahunan ni Ellen White na mga Christians din na belong or pumasok sa grupo ng mga Freemasons at sa ibang mga secret societies. Kaya nga sabi ni Ellen White, i-consider natin yung nasiping talata sa 2 Korinto 6. Kung tayo'y Kristiyano, dapat Kristiyano tayo kahit saan. At sundin lang yung payo para maging tunay tayong Kristiyano ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Meaning, etong Freemasons at ibang secret societies, brotherhood yan. Yan po yung pinaghanguan din ng mga fraternity na umiiral ngayon sa ilang mga institusyon. Napakamapanganib po yan. Hindi ayon sa spirit ng Panginoon yung galawan dyan. So maliwanag po yung sinasabi ng Bible, ng spirit of prophecy, sa bagay at usaping ito ng pagiging involved mo sa mga fraternity. Basta yung tanong lang ha, ang kapatid involved sa fraternity, active siya bilang leader ng fraternity, and then officer din siya ng church. Hindi dapat yon. So either mamili ka lang sa dalawa, at sanang piliin natin yung sa Panginoon dahil yan, sa kadiliman yan. Maring
sa panahon noon na hindi mo pa alam ang ganitong prinsipyong sinasabi sa Bible at sa Spirit of Prophecy, nasama ka doon. Pero pwede ka namang maging inactive na lang doon kasi nandito ka na sa tama. Ganun yun. Yun ang ating masasabi sa bagay na yun. Pasensya na insan, nabasa ko eh. Hindi ko napansin yung huling bahagi. Next, galing naman ito kay Fabak Layman Worker. Good PM po bro, natalakay nyo na po ba ang 7 Churches of Revelation? Kung tapos na po, pwede po ba akong makahingi ng video link? Kasi di ko po makita dito sa videos nyo bro, may tanong po ako, na-raise po ang tanong na ito ng isang kapatid po natin. Ang Laodicea po na isa sa 7 churches sa Revelation ay same lang po ng Council of Laodicea na naganap din po sa physical na lugar ng Laodicea sa Asia Minor. Ito lang muna, stop muna tayo rito. Hindi ko pa po natalakay ito sa Reasons of Faith Live, pero sa ibang mga seminars, natalakay ko po ito. Pero hindi ko po kompleto yung mga video kasi doon. Pero di bale, tatalakayin ko po ito dito. Itong 7 Churches of Revelation. Ipipila ko lang muna kasi mayroon pang naunang nakapila yung 7 trompeta. Pero tatalakayin ko rin po ito, Brother Nards, huwag kayong mag-alala. Okay? So, yung tanong dito ay yung Laodicea po dito sa 7 churches, same lang po sa Council of Laodicea, hindi, magkaiba yon. Okay? Magkaiba yon. Next, ito yung sunod-sunod na tanong. Pero yung 7 churches, tatalakayin ko yan. Ano po ang Council of Laodicea? Pangalawa, bakit nagkaroon ang Council of Laodicea? Pangatlo, sino-sino po ang member ng Council of Laodicea? Pang-apat, kailan nabuo ang Council of Laodicea? Pang-lima, nasaan po ang mga member ng Council of Laodicea sa panahon natin ngayon? Ika-5, 6 na to. Ano po ang nabuong pag-uusap ng Council of Laodicea? 6. Puro Roman Catholic po ba ang member ng Council of Laodicea? 7. Ang Council of Laodicea po ba ang nag-change ng Sabbath to Sunday? 8. Kung hindi po Catholic ang Council of Laodicea, bakit po sila nag-declare na heretic ang mga tagasunod ni Arians? Di po ba ang mga priest lang ng Catholic ang nagdi-declare ng heretics or herehe ang isang tao katulad sa time ni Rizal noong kapanahunan ng Kastila? 9. Di po ba ang pangalan ng 7 churches na ginamit para sa kalayaan ng iglesia sa bawat panahon ay literal na nag-exist sa panahon mismo ng mga apostoles? Or, kung hindi po, kailan po nag-exist ang bawat pangalan ng iglesia na ginamit sa 7 churches sa Revelation? Last po, bakit 7 lang ang ginamit na church out doon sa literal nag-i-exist na maraming mga churches? At bakit silang 7 ang napiling pangalan? Maraming salamat po Bro Melvin sa pagsagot sa tanong ko. Yun nga, galing kay Brother Nards. Okay, so, eto syempre yung 7 churches, tatalakayin ko po sa inyo, maging yung kung 7 lang ba talaga yung iglesia doon sa lugar na yon, or kung hindi man, bakit ito lang ang napili, anong dahilan. Doon ko po sasagutin yung punto ng tanong. Pero doon sa mga mula sa number 1, sasagutin na po natin. Bakit may Council of Laodicea? Ano ang purpose? Sino ang mga nandyan? Ano ang mga pinag-usapan? Yun ang sasagutin natin. Pakilagay sa screen, Ali. The Council of Laodicea, hindi po ito yung sa 7th church sa Revelation. The Council of Laodicea was a regional synod of approximately 30 clerics from Asia Minor that assembled about 363 to 364 AD in Laodicea, Phrygia, Pakatiana. So, binabanggit dyan, ng Council of Laodicea, regional synod yan. At yung andyan yung approximation ng mga clerics na nandyan sa panahong nabanggit ng 4th century AD, dyan sa Asia Minor. Ito ang historical context. Pakilagay sa screen. Ito ang historical context. The council took place soon after the conclusion of the war between the Roman Empire and the Persian Empire waged by Emperor Julian. Julian, the last Constantinian emperor, attempted a revival of paganism and resumed discrimination against Christians. After his death in battle on June 26, 363, officers of the army elected the Christian Jovian as his successor, who in his precarious position far from supplies ended the war
with Persia unfavorably for Rome. He was soon succeeded by Valentinian I, who named his brother Valens Emperor of the East. So ito po yung historical context ng pinag-uusapan natin dito. Inilathala dito yung mga nangyayari bago mabuo yung Council of Laodicea. Next, Ali, pakilagay. The major concerns of the council involved regulating the conduct of church members. The council expressed its decrees in the form of written rules or canons. Among the 60 canons decreed, several aimed at, ito na ngayon yung major concern. Ito yung pinag-usapan sa Council of Laodicea. Yan, Ali, pakilagay. Una, maintaining order among bishops, clerics, and lay people. Yan yung una. I-maintain yung kaayusan. Doon mismo sa kanilang grupo, mga bishops sa clerics. So ito, lumalabas ito'y sa bahaging western part ng Rome. Dito nga nabuo sa bahaging ito ang Roman Catholicism. Okay? Kasi nung kaagahan ng sangkakristyanuhan, yung word kasing Catholic, ang meaning niyan, universal. Huwag ma-confused yung mga kaibigan natin at mga kapatid, no? Pag sinabing Catholic, universal. Pangbuong sanglibutan. Ngayon ang Roma kasi nahati muna sa dalawa. Kanluran at silangang bahagi, Western and Eastern Rome. So itong Council of Laodicea, nandito sa bahaging kanluran ng Roma. Ngayon, ang Roman Catholicism po kasi, nagkaroon ng yung Roman Catholicism, nung nagkaroon ng Great Schism na tinatawag. Yung dakilang paghihiwalay. Great Schism noong 1054 AD. Kasi nagkaroon ng excommunication yung between Western bishops and Eastern bishops. Okay? Nagkaroon ng excommunication. Kumbaga, sabi ng bishop doon sa kanlurang bahagi ng Roma na pinagmula ng Roman Catholicism, excommunicate ko kayo. Kasi yung excommunication, ginagawa yan ng Roman Catholicism na para sabihin, hiwalay ka na sa church. Dinatakwil ka na. Yon. At ganun din, doon sa bahagi ng Eastern, yung marinig niya yon, kumbaga sakit sa tenga, ina-excommunicate ko na rin kayo. Yan. Great Schism na naganap nung 1054. At itong geography na ito, or location ng pinag-uusapan Council of Laodicea, nandito nga sa kanluran, or Western Rome, na pinagmula ng Roman Catholicism. Okay, maliwanag. Huwag tayong ma-confuse sa Catholic. Ang Catholic Universal, nagkaroon lang ng pagkakahati. Dito na buo sa kanluran, yung Western, yung Roman Catholicism. Okay, so, una, yan yung pinag-usapan, maintaining order. Pangalawa, Ali, nakalagay, enforcing modest behavior of clerics and lay people. In-enforce nila yung alin, yung modest, yung maayos na behavior. Pangatlo, regulating approach to heretics. Kaya nga, ito na nga matindi espiritu ng Roman Catholicism paano nila pakikiharapan ng mga heretic. Ang heretic, again, yan yung termino na ginagamit ng Roman Catholicism sa mga tao na nagdi-disagree sa kapapahan. Heretic. Outlawing the keeping of the Jewish Sabbath Saturday and encouraging rest on the Lord's Day Sunday na nakatala sa Canon 29. So itong ika-apat na ito na pinag-uusapan dyan, yung agenda dyan, kumbaga, outlaw ka o labag sa batas kapag nangingilin ka pa ng 7th day Sabbath ng Biblia. So dyan sa Council of Laodicea, nagsimula na isulong na yung Lord's Day o araw ng Panginoon sa Revelation 1:10, linggo yan. Yan ang nakatala sa Council of Laodicea, Canon 29. So nagsimula dyan, Brother Nards. Yan yung part, kaya nga dyan sa Roman Catholicism. Bago pa nagkaroon ng Great Schism, dyan nga mismo ang Roman Catholicism galing sa kanlurang bahagi ng Roma. Bago nagkaroon ng Great Schism noong 1054, diniklara na nila na ang Sabado daw para sa Hudyo lang yan. Ngayon, makinig kayo mga protestante ngayon. Di pa ako naghahamon. Sinasabi ko lang yung nangyari sa kasaysayan. Makinig kayo. Yung mga nagtatanggol na si Kristo ang nagbago ng pangilin mula Sabado, Linggo, maling-mali. Dahil ang nagbago niyan, yun nga sa Council of Laodicea,
diyan sa lugar na pinagmulan ng Roman Catholicism, at hanggang ngayon aminado ang mga matitinong Roman Catholicism na sila nga nagbago. Sinasabi kong matino kasi aminado sila na sila nga nagbago. Pero yung pagpalit ng batas ng Diyos, hindi matino yan. Paglilinaw lang ha, papalitan mo yung batas ng Diyos tapos sasabihin mo yung nagsasabat ng Jewish Sabbath yan, Sabbath yan ng mga Hudyo. Sabi ni Kristo, ang Sabbath ginawa ng dahil sa tao, hindi para sa isang lahi lang o sa mga Hudyo. So dyan sa Council of Laodicea, isinabata sa pamamagitan ng pagkuha nila ng suporta sa gobyerno ng Roma. Kaya nga ginamit ng mga bishop dyan yung Roma para atakihin yung mga Kristiyano na nangingili ng ikapitong araw na Sabat. Kasi ganito ha, backward tayo ng konti. Si Emperador Constantino noong March 7, 321 AD, so ilang taon lang bago dumating itong 364 AD na ito. Si Emperor Constantino, March 7, 321 AD, isinabatas niya yung unang civil or blue Sunday law. Sunday law para civil, so pang-gobyerno. Siyang unang nagsabatas. Sa gobyerno yon, andin sinundan pagdating sa relihiyon nitong nangungunang mga bishop sa Council ng Laodicea. Yan ang nakalagay sa Canon 29. Sila ang kumbaga, matagal na nilang gustong isulong na yung Revelation 1:10, yung Lord's Day dyan. Yan yung araw ng Panginoon, linggo. Mali. Ang araw ng Panginoon sa Biblia, Sabat. Isaiah chapter 58 verse 13, patuloy. Yan yung araw ng Panginoon. Sabi ni Kristo, Marcos 2:27, ang Sabat ginawa ng dahil sa tao. At siya yung Panginoon ng Sabat. So yung Sabat na ginawa ng Panginoong si Kristo yung Panginoon ng Sabat. Therefore, araw yan ng Panginoon. Ang Sabat, hindi linggo. So yan, kasama yan sa agenda doon sa Council of Laodicea. Next, pakibalik hali. Outlining liturgical practices. Ayan, nakalagay sa mga canons na nakikita nyo dyan. Diyan ngayon, ipinakita yung liturgy, yung kanilang mga ceremony, yung kanilang mga practice na ginagawa. Then, restrictions during Lent. Yung mga Lente nila, nandyan. Yung restriction, ano yung mga hindi dapat. Admission and instruction of catechumens and neophytes. Specifying a biblical canon. Yun, in-specify nila doon, ano lang yung canon ng Biblia. Siyempre, sinama nila doon, pagdating nung 16th century, nung 1546, yung Roman Catholic na, no? Dahil 1054 nga, official na nagkaroon ng paghiwalay eh. Doon sa 1546, yung canon nila, dinagdag yung Apocrypha. 1546 lang. Kaya hindi totoo po na Roman Catholic gumawa ng Bible. Maling-maliho dyan ang maraming mga nag-iisip na yan. Ang Catholic, universal, Eastern and Western Rome. Yan po yun. Okay? So yan po yung agenda doon, Brother Nards. Ngayon, ito, pakilagay next tally. The 59th canon restricted the readings in church to canonical books of the Old and New Testaments. The 68th canon listed these books with the New Testament containing 26 books, omitting the book of Revelation and the Old Testament, including 22 books of the Hebrew Bible plus the book of Baruch and the Epistle of Jeremy. Ito na yung mga apokrypha. Ayan. So, sa 59 canon nila, dyan nila magic, inalis yung book of Revelation, kasi laban sa kanila, Antichrist eh. Nakasulat dun eh. So, dyan nagmamanipulate. Nagsimula dyan sa Council of Laodicea, tuloy-tuloy yung manipulation. Hanggang dumating yung Council of Trent, at noong 1546 nga, idinagdag nila ngayon, yung officially, yung Apocrypha. Yung wala sa Biblia yun mga hidden canon yun. Kasi supported ng Apocrypha yung doktrina ng Roman Catholicism. Especially yung tinatawag na purgatorio. Yung pananalangin sa patay. Suportado yun ng Apocrypha eh. Pero syempre, hindi yun salita ng Diyos. Maliwanag yun. Next, Ali. Natanong, galing kay Cesar Diones. Sabi rito, good afternoon, Bro Melvin. Di po ako nakapanood ng live. Nagkaroon kasi ng Bible study sharing. Anyway, replay na lang. What's your comment on Bible study overdose? Is there such a thing? God bless your program. Many is being blessed by it. Praise God, Brother Cesar. So, ang tanong niya naman, meron daw bang, totoo daw ba na meron tinatawag na Bible study overdose? Wala ho yun. Walang pinag-uusapan Bible study overdose sa Biblia.
Gusto ng ating Panginoon, mag-aral ka ng kanyang salita para lubusan mong makita yung gawa ng kaaway, mailayo ka doon. Hindi totoo yung overdose. Yung overdose, para lang yun sa mga tao na nag-overdose yung hangin sa ulo. Yung tipong, yun nga yung binabanggit ko kanina pa. Yung inaangkin nila na marunong sila. Tapos, piniplay up naman ng ibang kapatid, ay napakahusay mo, scholarly ang dating mo. Hindi niya nakayanan sa ulo niya, lumaki ang ulo. Yun ang overdose lang doon. Lumaki ang ulo, naging mataas yung lipad, hanggang sa bumagsak, lagapak. Yun ang nangyayari. Ang sinasabi ko sa pangkalahatan. Hindi ako tumutukoy sa isang tao, sa pangkalahatan. Ang tao ho kasi, kapag ipinasok sa ulo na tipong napakahusay niya and then pinaplatter pa siya ng mga kasama, ang natural tendency kasi ng tao, yung sarili. Laging napupuri ang sarili, nasa unahan. Yung ibang hindi napupuri, nagpapapansin at sila nalang pumupuri sa sarili. Meron mga ganon, mga insecure na tao, kahit sila'y Kristiyano. So, doon dumarating ngayon yung overdose. Sa kanilang karakter yon. Lumobo ang ulo, lumipad ng mataas, biglang lagapak. Hindi matiis yung kayabangan. Yun ang overdose doon. Pero sa pag-aaral ng Biblia, there is no such thing as overdose dahil gusto ni Kristo laging pag-aralan yung kanyang salita. Ang sabi nga niya, John 5:39, search the scriptures. Saliksikin. Pag sinabing saliksik, sa saliksik ng Biblia, hindi po natatapos yan. Hanggat buhay ka, kinakailangan mo ang pagsasaliksik. Bakit? Dahil si Satanas may mga upgrading ng kanyang deception. Kaya mga kapatid na nagsasabi, nako, sobrang pag-aaral mo, baka lumagpas ka sa langit. Sila yung madalas, Brother Cesar, na madaya ng kaaway. Ito lang, simple lang sa mga technology natin. Halimbawa yung virus, pag hindi ka nag-upgrade, yung virus mo, tuloy-tuloy yung upgrading para makapanira at makagawa ng pera, siyempre. Kaya yung ibang mga software, nag-upgrade din ho sila. Para pag may upgrading ng mga virus, kaya nilang tapatan. How much more pagdating sa spiritual na bagay? Na natili kang bansot kasi inaral mo ang Biblia in its surface structure, hindi mo hinaluka yung underlying structure, diyan ka madideceive ng kaaway. Take note ha. Babanggitin ko na lang yung isinulat na Ellen White na sinasabi niya, the members of the Church of God. Kasama na tayo doon, kapatid. Na? Tayo ay miyembro ng Church ng Panginoon, the visible remnant church. The members of the Church of God need to be instructed line upon line as a Bible class. 9/10 of our people, including our ministers and teachers, are content with the surface truths. Kita nyo? Ililiwat ko po sa wikang Pilipino, ipaparaphrase ko ha. Tayong mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon, kinakailangan pag-aralan ng Biblia, line upon line. Hindi yung nakapag-aral ka lang ng ngayon, na bukas hindi na, okay na ako dito. Mali yun. Bakit? 9 sa 10. Imagine niyo, napakalaki ng discrepancy. 9 sa 10 na miyembro ng ating iglesia, kasama na, sinabi na Ellen White, kasama yung mga pastor, mga ministro, maging yung mga guro, ikontento na doon sa ibabaw na katotohanan, surface. Si Satan po, continuous ang upgrading. Kaya pag hindi mo hinaluka yung pinag-uusapan doon sa surface, hindi mo tiningnan yung underlying structure, madideceive ka ng kaaway. Itong halimbawa, mababasa nyo sa The Great Controversy. Yung pinag-uusapang spiritualism. Sa surface, ang doktrina ho natin, pag pinag-usapan ng spiritualism, yan yung paniniwala ng nakararami na ang patay may buhay pa. Ang tawag, immortality of the soul. Ang approach ng immortality of the soul, hindi tumigil. Ang sabi ni Ellen White, nagbago ng anyo. Wow! O ngayon,
Ikaw, kontento ka na sa surface truth. Okay na ako dito. Pag sinabing spiritualism, yan yung paniniwala na yung patay may buhay pa. Hindi ako madadaya niyan. Tumigil ka doon. Ang sabi ni Ellen White, nagbago ng anyo. O ngayon, ito, para makaintindi tayo. Ang pagbabago ng anyo ng spiritualism, naalala ko tuloy yung isang mataas na kapatid natin, mataas ang katungkulan. Nag-discuss kami sa bagay na yan. Sabi niya, hindi totoo yung pagbabago ng anyo ng spiritualism. Yun pa rin yun. Yung patay, may buhay pa. Okay. Hindi siya nag-upgrade So, wala akong magagawa doon. Hindi naman natin pwedeng ipilit nyo. Para sa kanya, komportable siya doon. Okay na yun. At least sinabi mo yung dapat niyang marinig. Ito ngayon. Ang upgrading ng spiritualism ganito. Pinaliwanag ni Ginang White, ito madalas ko namang masabi ito, hindi po ito lingid sa kaalaman ng iba. Maging sa Bible Institute, sa pagtuturo ko, sinasabi ko yan, ayon sa sinulat ng prophetess na si Ellen White. Pag sinabing upgrading ng anyo ng spiritualism, ito'y may kinalaman sa hindi mo na tinitingnan na mali o kasalanan ng isang bagay. Hindi mo na siya tinitingnan na kasalanan. Ibig sabihin, pinagsasama mo yung katuwiran at kalikuan. At tatawagin mo ngayon, pag-ibig. Yun yung tinatawag na love sentimentalism. O yung sa ibang term na ginamit ni Ellen White, free loveism. Ano ibig sabihin naman ng love sentimentalism, free loveism? Respeto natin ang lahat ng paniniwala. Lahat naman ng tao, tama yung sinasabi nila. Pagsama-samahin na lang natin lahat yan. Ang truth, depende yan sa taong nagdadala. So, maaring si A, sa tingin mo sa kanya, ni B, sa tingin ni B kay A, may mali siya. Ang tingin din ni A kay B, may mali siya, pero wag na nating tingnan ng mali. Kinakailang mag-group hug na lang tayo. Because belongingness is more important than believing. Ngayon, yung sinasabi natin na yan yung prinsipyo ngayon na pinanghahawakan ng lahat, na halos lahat, hindi ko na lang halos lahat, ng mga relihiyon, maging sa mundo ng politics, sa mundo ng entertainment or showbiz, sa mundo ng economics, sa lahat ng institusyon sa mundo, ang tawag dyan, moral relativism. Pag moral relativism, ang mali, walang mali, depende na lang sa tumitingin. Walang nag-iisa na tao o institusyon o grupo ng mga tao na mayroong katotohanan. Ang katotohanan, nakaspread yan sa lahat. Kalat yan sa lahat. Yan yung bagong anyo ng spiritualism. Kaya nga, may mga local churches tayo sa Amerika, mga ministro mismo, yan din ang sinasabi. Naalala ko yung isang ministro na batang-bata pa sa North America. Babanggitin ko yung kanyang pangalan, hindi dahil sa kanyang personal, kundi sa prinsipyong pinapaliwanag natin. Si Pastor Alex Bryan. Yun yung isang pastor sa Amerika na batang-bata pa. Mismo, sa video, ito yung naka-video hindi ako nagsasalita rito na walang basihan, no? Pumasok kasi itong tanong, kaya naalala ko yon. Meron siyang tinatawag na box doon na may puzzle. Itong sinasabi ko doon sa pagpipresent ni Pastor Alex Bryan, na pastor ng Seventh-day Adventist, no? Sabi natin malaking lalagyan na doon yung mga puzzle. Tapos may kinuha siya doong isa at doon na siya nagsimulang mag-describe. Ang sinasabi niya ganito, ito ay binubuo ng lahat ng grupo ng mananampalataya sa mundo. Kumuha siya ng isa, kabilang dito sa grupong ito ay ang mga Seventh-day Adventist. At hindi solo ng Seventh-day Adventist yung katotohanan. Sa madaling salita, sinasabi niya ang katotohanan nasa lahat. Kinakailangan lang nating magkaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Dahil group hug is enough na. Yun, dinagdag ko na lang yung group hug is enough. Belongingness is more important than believing. Yun ang gusto niyang palabasin, na isa lang tayo sa bahagi ng napakaraming puzzle. Sinasabi niya, hindi natin solo ang pagkaunawa sa Diyos. Kasi ang kanyang concern, lahat ng relihiyon, may pagkaunawa lahat yan sa Diyos, hindi solo ng Seventh-day Adventist. Ang tawag doon,
modern spiritualism. Siyempre, hindi nila tatanggapin yan. Yan yung pagbabagong anyo sa pamamagitan ng postmodern culture natin. Lahat ng yon, yung modernong paniniwala ngayon, dahil na sa culture na ating kinapapalooban ngayon, the culture of postmodernism. Sa mundo ng postmodern, yan yung pangunahin dyan, lack of absolute. Ibig sabihin, walang pamantayan. No standard. Kaya nga, dito nangyari yung isipan na moral relativism. Walang mali. Depende na lang kung paano mo tinitingnan ang bagay-bagay na mali. Example lang, padalas ko naman sabihin, halimbawa, sa lalaki at babae, kahit hindi kasal, okay lang na magsama kasi nagkakasundo naman kayo. Hindi naman yung kasalanan sa Diyos. Moral relativism yan. Sa lalaki at lalaki na magsama bilang mag-asawa, walang mali dyan, kaya nga pinayagan ng gobyerno eh. Moral relativism yan. Lalaki at babae, ganun din. Babae at babae nagsama bilang mag-asawa, ganun din. Yan yung pinag-uusapang kabuuan ng pagbabagong anyo ng spiritualism. Hindi lang nagtatapos doon sa patay na paniniwala ng taong patay, may buhay pa. Hindi nagtatapos doon. Kaya ang sabi ni Ellen White, even Satan himself is converted after the modern order of things. Kaya iniipon ni Satanas ang lahat ng tao sa mundo sa deception ng spiritualism. O ngayon, bakit hindi mahagip yan? Yung sinasabi niya na matagal na ng Biblia at ng Spirit of Prophecy. Dahil tama yung sinasabi ni Ellen White na 9 sa 10, kasama ng mga ministro natin, kasama ng mga pastor, mga guro, kontento na sa ibabaw na katotohanan. Dahil dito sa isipan na Bible study overdose. Nag-iisip na pag nag-aaral ka na nag-aaral, ma-overdose ka dyan. Kaya tuloy, lumalamang si Satanas. Lumalamang doon sa isipan ng 9 doon sa 10. Kasi hindi ka na naghalukay eh. Kaya yung nagsasabi na overdose yung aralan ng aral, hindi, karakter ng tao yon. Ang tao, pag nagyabang, siya lang yon. Ang Biblia hindi nagpapayabang sa tao. Ang Biblia, habang inaaral mo yan, dapat lalo kang bumababa. Bakit? Habang nakikita mo sinasabi ng Biblia, lalong natataas si Kristo at ikaw lalong nabababa dahil ang layo mo kay Kristo. Yun yung point ng pag-aaral ng Biblia. Hindi yung nag-aaral ka ng Biblia, tumataas ako, sikat ako, dami kong followers. Ganyan mag-isip yung iba. Kaya tuloy bumabagsak. Kapag nag-aaral ka ng Biblia, lalong tumataas si Kristo at ikay lalong bumababa. Yun ang dapat na direksyon mo. Dahil ang taong nabababa, tinataas ni Kristo. Ang taong tumataas sa kanyang tingin, sa kanyang sarili, binabababa ni Kristo. Yun yung prinsipyo na pinapaniwalaan ng inyong lingkod at ng Reasons of Faith. So there is no such thing as Bible study overdose. Kung ayaw mo mag-aral, choice mo yan. Pero lalamang si Satanas sa iyo. Yan ang tinitiyak ko. Yan po yan. So anyway, masyado yatang mahaba yung nasabi ko na yon. Next, Ali. Ang dami nating nasagot ngayon. Galing naman kay Lara Sigrid. Hello po, Brother Melvin. May tatanong po sana ako tungkol doon sa chapter 1 ng Patriarchs and Prophets. Why was sin permitted? Di ko po mahanap yung sagot. Kagabi ko pa po binabasa eh. Maraming salamat kapatid sa inyong tanong, no? Bakit daw pinahintulot yung pagkakasala? Kasi ganito yan, no? Ang tao o ang sino mang created beings ng Panginoon, binigyan ng Diyos ng isang kapangyarihan. Ang tawag, power to choose or free will. Sa isang salita, free will or freedom to choose. Kalayaan piliin, gusto nating piliin. Yun yung pinag-uusapang why was sin permitted. Ayaw tayong gawing robot ng Diyos. Yung tipong, hindi, ayaw kong sumunod, Panginoon, nabubura ko sa'yo. Hindi ka pipilitin ng Panginoon sumunod. Pero tutulungan ka niya na magbago isip mo. Papakita niya yung mga consequences sa mga maling pagpili na gagawin mo. Papakita ng Diyos yon. Tuloy-tuloy yung kanyang pangangasiwa sa'yo para magbago ang isip mo. Pero hindi kanya pupuwersahing sumunod. Kaya nangyari yung pagkakasala. Ito po yan, sa Old and New Testament, babasahin natin. Ali, pakilagay ang Deuteronomio chapter 30, verse 19. Sabi rito ng Panginoon,
Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't, next tally, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Napansin niyo po yan? May choice na binigay ang Diyos sa tao. Of course, mula pa kay Adan, alam na nila yon. Sinasabi ng Diyos dito, inilalagay niya sa harap natin buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Meron kang dalawang choices. Pero ang sinabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Gusto ng ating Panginoon na doon ka mapunta sa choice na tama. The God-given choice. Yung pagpili ng tama kasi yun yung daan patungo sa buhay. Pero ikaw pa rin ang pipili noon. Ipapakita lang ng Diyos yung consequences. Yun nga, buhay, kamatayan. Pagbuhay, pagpapala. Pag pinili mo yung daan ng kamatayan, sumpa. Ano ba yung daan ng kamatayan? Hindi daan ng paglabag sa Diyos. Daan ng hindi pagsunod. Pinapakita niya yung consequences. Hindi niya tayo pinipilit. Pero sinasabi niya na, sana, ito ang piliin mo. O sinasabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Walang sana. Sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Di ba? Isa pa. Sa New Testament naman, Ali, pakilagay. Apokalipsis 3:20. Eto. Narito. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pansin niyo po yan? Sabi ng ating Panginoon, nakatayo siya sa labas ng pintuan ng ating mga puso. Kaya nga siya tumutok-tok, di ba? Ibig sabihin, wala pa siya sa loob, sa labas pa siya. Symbolic ang pagkagamit dito. Sa labas siya ng pintuan ng ating mga puso. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako sa kanya. Sa makatuwid, hindi pinipuwersa ng Panginoong Hesus yung pagpasok sa ating mga puso. Kinakailangan mag-decide tayo na buksan natin ito para siya makapasok. Yun yung free will or freedom to choose, kapangyarihan na binigay ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Maging sa mga anghel at maging sa ibang mga nilikha niya sa ibang bahagi ng ating sansinukob. Freedom to choose. Free will. Kaya yung title ng book na nabasa mo, Lara, ayun yon ang ibig sabihin sa kabuuan, why was sin permitted? Hindi po pinipuwersa ng Panginoon na pumasok. Kaya nga ang banggit doon, kung ang sino man, may kondisyon ang pagpasok niya. Para maging matagumpay na makasama natin ang ating Panginoon, hahapong kasalo niya, mag-decide muna tayo. Yung human will plus divine will. Yung kalooban ng tao na pagbuksan si Kristo at yung kalooban ng Diyos na pumasok siya sa atin, kailangang magsanib yung dalawa. Dahil hindi naman tayo kayang iligtas ng Diyos kung tayo'y nag-decide na hindi siya papasukin sa ating mga buhay. Hindi niya tayo kayang iligtas. Dahil yun nga, hindi niya tayo ginawang robot. At kahit sino naman sa atin, ayaw din natin ng gano'n na susunod lang sa atin yung ating mga mahal sa buhay, halimbawa yung ating anak dahil sa takot. Kaya sumunod sila dahil gusto nilang sumunod at mahal nila tayo, kaya sila sumusunod. O gano'n ang Panginoon. Kaya binigyan niya ng kalayaan. Malaya silang piliin yung gusto nilang piliin, sumunod o hindi. Pero nilatag niya yung consequences, yung kahihinatnan ng pagpili mo either doon sa dalawa. Yun yung maliwanag doon at yun yung sagot natin. Okay? Kaya hindi po totoo. Ito, napadaanan natin itong dalawang talata kasi may mga doktrina. Hindi. Na-predestinate na ika ang mga tao. Yan. May doktrina yan na napaka mapanganib. Doktrina ng demonyo yun eh. Na predestined na ang tao. Ibig sabihin, na predestination theory ng mga yan.
kahit maggawa ka ng kabutihan dahil may takot ka sa Panginoon, at kung ang destiny mo ay kumbaga na iguhit na ng Panginoon, na impyerno ka talaga, Juan de la Cruz, kahit anong gawin mong kabutihan, impyerno ka talaga. Samantalang isang loko-loko, kahit magloko-loko siya, pero ang destiny niya talaga, buhay na walang hanggan, doon siya mapupunta. O di ba? Kaya nga demonyong aral yun eh. Isipin mo yun, nagpapakatino. Kung na-predestined pala sa kapahamakan, kahit anong pagpapakatino. At yun namang loko-loko, kahit anong pagiging loko-loko, kung na-predestined sa buhay na walang hanggan, ligtas pa rin. Kaya nga yun nabanggit ko, may mga aral talaga ng demonyo, ayon din sa Biblia. Kaya dito, ang pinag-uusapan natin, doktrina, hindi natin dito inaatake yung mga personal na tao, doktrina lang ho tayo. Kasi nga, sabi ko sa inyo madalas, meron pa tayong, kumbaga protektado pa tayo ng konstitusyon natin, the freedom of speech. Kalayaang magsalita, lalo na sa pananampalataya, as long as wala kang tinatapakan tao. Hindi katulad ng isang sikat na mga ngaral sa Pilipinas, mura ng mura sa lahat ng binabanata niyang relihiyon, pinipersonal niya, yun, di tuloy makabalik sa Pilipinas. Hindi tayo ganun dito. Ang atin dito, doktrina lang. Walang personalan dito. Pero, diretso tayo magsalita. Wala rin tayong paligoy-ligoy rito. Kaya, yun po ang sagot natin dito sa mga bagay-bagay na inyo pong tinatanong. Okay? So, anyway, ang dami na ho naming nasagot, pero marami pa rin ho talagang tanong dito. Gaya ng nabanggit ko, hindi ko na ho kaya ng aking boses. Hanggang 2 oras lang ho ang pwede natin. So ako'y humihingi ng paumanhin doon po sa ibang tanong pa na nakapila at sa iba pang papasok. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil kayo po ay nagtitiwala sa programa na mag-forward ng tanong kahit maghintay po kayo. Yun ang sinasabi ng ibang mga followers natin. Kaya ako'y natutuwa naman na naghihintay sila. Gustuhin ko man natapusin, kaso hindi binibigay ng pagkakataon sa kasalukuyan. So, sa sunod po, regular naman ang Reasons of Faith live. Sabado at Linggo po uli, alas 3 ng hapon. Doon ko po muli paglilingkod yung mga tanong. At doon sa ibang pagtalakay, tatalakayin ko pa rin po yun. So, isa-isa lang po dahil masyadong marami po tayong ginagawa rin paglilingkod. Gaya ng ating Bible class, pinagtutuunan ko pa rin ho ng pansin ngayon. Lalo na, kaya nga sabi ko doon sa mga enrollees natin, wag ko kayong mainip ha. May iba kasi naiinip na agad eh. Ka-enroll lang sa season 4, inip na inip eh. Iniipon ko pa ho yung mga student na hindi pa makapasok sa classroom. Nagbibigay tayo ng courtesy sa ating mga estudyante dahil iba may mga malaking dahilan bakit hindi agad sila nakakapasok, no? Minsan yung problema nila, yung gadgets na hawak nila dahil hindi, sabi nila, hindi angkop doon sa mga hinihingi nung application. Pero si Brother Nards nga, handang tumulong. Kaya nga may binuo siyang group chat natin sa Facebook ng ROF. So siya po yung katuwang ng ating technical committee naman ng personal ministry sa Pasig. Tulad ni Brother Ron Pedarios, Sister Lesel Sumagaysay, maging si Bon Asiveros. Yan po yung mga katuwang ko dahil first time po namin ginawa ang online. At napapagaan po sa inyong lingkod dahil nga may katuwang tayo. Itong ating committee ng personal ministry. So doon naman sa naka-enroll na, nandyan naman ho kayo sa classroom, maghintay lang ho kayo. At least meron na tayong unang subject. Yan naman ang pinangako ko eh. Once a week yung subject na yan. Uploaded na recorded video. Wala pang ang exam yan. Dahil nga iniipon pa natin yung iba. Hindi ho kasing gusto ko sabay-sabay na rin pumasok. Kaya ngayong deadline natin, ito na nga pong last week ng August. So nagbigay tayo ng palugit na 1 buwan na. Hindi na siguro masama yon. So, kapag dumating na sa deadline ng August, whether makapasok, anyway, konti na lang yung hindi nakapasok sa classroom. Meron na ho kasi tayong nasa 100 sa nakita ko sa Google Classroom, mahigit ng 100. So, may mga humahabol pa, pero yun nga, last week ng August, sasaraduhan ko na po yung klase. At magsisimula na ho kami, lalo na yung pag-upload ko ng mga importanteng topic na ginawa ko sa Season 2 at sa Season 3, para sa kapakinabangan ng bagong enrollee sa Season 4. Kasi ang pangako ko naman sa mga naging estudyante ko sa Season 2, Season 3, advance itong sa Season 4. Kaya nga, antabayanan nyo na lang yung mga advanced subject. So kaya nga, nagbibigay ako ng subject sa Season 2, Season 3 sa mga bago naman na nag-enroll sa Season 4 para masundan nila kung saan kami nagsimula. Yung advance kasi itong Season 4. So binabalanse po natin yan. So ang hinihingi ko lang, cooperation ng ating mga estudyante na huwag tayong nagmamadali ho dyan. At ulitin ko din ha,
lahat ng information ay manggagaling sa classroom lang. Pinopost namin ho doon at hindi manggagaling sa labas ang pagsagot sa information. Doon lang sa loob. Katuwang lang natin yung group chat na binuo ni Brother Nards, group chat sa Facebook ng ROF Bible Institute. Katuwang yon para magpalaganap ng information na manggagaling sa official site natin sa Google Classroom. Malinaw na siguro yan. Okay, so sa ating pagtatapos, anyayahan ko po kayo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, napakabuti ninyo, Panginoon, sapagkat kami ginabayan ng Santong Espiritu na maitawid muli at maitaguyod ang pag-aaral na ito at pagsagot sa mga tanong ng aming mga kapatid, ng aming mga kaibigan, ayon sa katwiran, sa pag-asang inyong ipinagkaloob sa amin, na sila din po ay magkaroon din ng liwanag ng isipan at pag-asa sa buhay na ito dahil sa mga salita po ninyong nagbabago ng aming buhay at nagpapatatag ng aming pananampalataya. Hari naway matanim ng malalim at maging matibay sa puso't isipan ng bawat isa ang mga katotohanang napanood at narinig, at ang kanilang mga sambahayan ay mahanda, maipon sa landas ng kabanalan upang handang sumalubong sa aming Panginoong Yesus sa malapit ng panahon ng kanyang pagdating. Salamat, Ama, sa pagdinig, pagpapala, sa pagtugon sa aming dalangin, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa akin hong mga nakaagapay po rito, Princess Alia Sarmiento na aking unika iha na nagsilbing technical, kasama ng aking may bahay, Maylin Sarmiento, na nagpalaganap ng ating mga videos, 10 ng ating mga kapatiran, mga kaibigan na nagbabahagi, nagsishare ng ating mga videos. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Sa sunod, Sabado at Linggo, alas 3 ng hapon, tayo po'y muli magkita-kita.